Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3261-3280. Kabanata 3261. Galing ka ba sa isang mahabang linya ng mga mambugan? Hindi makapaniwala si Levi kung gaano kawalan Gia ang ecclesiastic order. Mayroon bang anumang karangalan ang mga taong ito? Sa tingin ba nila pwede na lang silang mag-akusa ng mga ganyan? Kung nakuha ni Levi ang God Crusher mula sa kung saan o sa isang tao, ibinigay niya ang utos ng benepisyo ng pagdududa. Gayunpaman, ang lalaki mismo ang gumawa ng espada, kaya walang paraan na ang sandata ay kabilang sa utos. Nilikha ko ang God Crusher, ngunit mayroon silang lakas ng loob na sabihin na pag-aari nila ito at ninakaw ko ito. Hindi ka panipaniwala. Matapos masaksihan kung gaano kababa ang utos na handang yumuko upang angkinan ang Diyos na pandurog, kumbinsido si Levi na makakamit nila ang kanilang paraan kung nakipag-ugnayan sila sa ibang tao. Sa kasamaang palad, nakipagkulitan lang sila sa maling lalaki. Kahit na ang tatlong sage ng North Pavilion ay walang kalaban-laban para sa akin, ngunit ang mga thug na ito ay iniisip na maaari nila akong hamanin. Gayunpaman, dahil hindi nagustuhan ni Levi ang pagmamayabang, hindi niya binanggit kung paano niya natalo ang tatlong sages ng ecclesiastic order. Hahaha, sa halip na magalit ay tumawa ng malakas si Levi na lubos na ikinagulat ng utos. Anong tinatawa-tawa mo, Levi? Are you deny the fact na nagnakaw ka sa amin? Kamangmangan na gawin ito dahil mayroon tayong matibay na patunay. Ang Ancient Divine Sword ay pisikal na ebidensya, at kami ang mga saksi. Gaya nga ng sabi namin, nahuli ka, kaya hindi ako sigurado kung ano ang nakakatuwa sa iyo. Natatawang sagot ni Levi sa utos na may matalas na tanong. Sabihin mo sa akin, galing ka ba sa mahabang pila ng mga thug? Ano ang ibig sabihin nito? Galit na galit, ang grupo ng mga tao ay agad na tumingin ng mga punyal kay Levi. Seryoso bang niloko niya lang kami? Dahil sinabi mong pag-aari mo ang espadang ito, alam mo ba kung ano ang tawag dito? Tanong ni Levi. Nagulat, ang mga miyembro ng ecclesiastic order ay natigilan habang nagpupumilit silang malaman kung ano ang tawag sa armas. Pagkatapos ng lahat, ang Ancient Divine Sword ay hindi talaga sa kanila. Upang masagot si Levi, ang bawat miyembro ay nag-isip ng iba't ibang pangalan. Ang pangalan ng espada ay Dragon Scale. Skyreach ang tawag dito. Ang Dragon Tail. Ang Emerald Thorn. Sa huli, ang ecclesiastic order ay nakabuo ng 12-dosenang random na pangalan para sa Ancient Divine Sword, at ito ay isang kumpletong gulo. Dahil sa awkward na pinagtitinginan ng mga miyembro, biglang tumahimik ang bulwagan. Isang simpleng tanong lang ang kailangan para ilantad ni Levi ang utos, dahil alam niyang wala sa kanila ang may ideya kung ano ang tawag sa sandata. Dahil wala silang panahon para pag-usapan ang pangalan, bawat isa sa kanila ay walang pagpipilian kundi ang gumawa ng sarili nilang pangalan. Sa sandaling iyon, ang bawat miyembro ng ecclesiastic order ay napahiya kaya hindi sila nang ahas na iangat ang kanilang mga ulo. Gayunpaman, noong malapit nang mawalan ng pag-asa ang lahat, may nagsalita, nakalimutan na ba ninyo ang lahat? Ang Ancient Divine Sword na ito ay tinatawag na God Crusher dahil sapat itong malakas para durugan kahit ang mga Diyos. Itinago ito sa Wolf God Palace hanggang sa may tumakas dito. Ang taong iyon ay ang pinuno ng Wolf God Palace. Tama siya, naalala ko na. Tinatawag itong God Crusher. Ako rin, naaalala ko na dati itong nasa Wolf God Palace hanggang sa may nakawin. Ang tawag dito ay God Crusher, di ba, Levi? Ano ang masasabi mo para sa iyong sarili ngayon? Nagsimulang tanungin muli ng utos si Levi, ngunit hindi pa rin nawawala ang ngisi sa mukha nito. Tama iyan. Ang sinaunang banal na espada na ito ay talagang pinangalan ng God Crusher, ngunit alam mo ba kung sino ang nagpangalan dito? Hinamon ni Levi ang ecclesiastic order sa isa pang tanong. Ako iyon. Pinangalanan ko itong God Crusher dahil para ito sa lab of mga Diyos.
Natigilan muli ang utos ng banggitin ni Levi ang Lab of Gods, dahil hindi pa nila narinig ang pangalang iyon, kahit nakilala sila ng mga nasa laboratorio at ang Esoteric Guild. Nagsisinungaling ka. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3262. Ninakaw ni Forlivia ang sining ng pagkonsumo. Anong ibig mong sabihin pinangalanan mo? Ano ang kinalaman ng Ancient Divine Sword na ito sa iyo? Ang tibak na ito ay nasa paligid na bago pa ipinanganak ang iyong mga ninuno. Tiyak na ninakaw mo ang espadang ito. Ibalik mo sa amin, at baka pabayaan ka na lang namin minsan. Habang sinisigawan ng lahat si Levi, napagtanto ng isang tao na hindi nila nakita ang kanyang anak na babae at nagtanong, nga pala, nasaan ang iyong anak na babae? Ibigay mo rin siya. Hey, tingnan natin kung ano ang gusto ng mga lalaking ito sa aking anak. Naaliw sa isiping iyon, nakangiting tanong ni Levi, ano bang problema ng anak ko? Bakit ko siya ibibigay? Nagulat ako na ang lakas ng loob mong tanungin kami kung bakit. Hindi mo ba alam ang ginawa ng anak mo? Galit na sigaw ng ulo ng Wolf God Palace. Hayaan mong tanungin kita nito, Levi. Ang pamamaraan ba ng iyong anak na babae ay katulad ng Art of Consumption mula sa Ecclesiastic Order? Tanong ng isang tao sa karamihan. Dahil iyon ay isang bagay na ipinagmamalaki ni Levi, nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang pagmamalaki nang marinig niyang binanggit nila ito. Oo, totoo yan. Marami na tayong nakuha niyan. Sagot ni Levi sabay tango. Hey, alam mo ba kung bakit? Dahil iyon mismo ang Art of Consumption. Ang iyong anak na babae ay hindi nag-imbento ng orihinal na pamamaraan na kahawig ng Art of Consumption. Ninakaw niya ito mula sa Ecclesiastic Order lamang. Parang ninakaw mo si God Crusher. Ito ay nagpapaalala sa akin, ang Wolf God Palace ay nawalan ng God Crusher kasama ang isang technique book sa Art of Consumption. Maliwanag na ngayon, ninakaw mo ang God Crusher para sa iyong sarili at ang Art of Consumption para sa iyong anak na babae. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon ng marinig iyon. So, yun ang nangyari. May katuturan ang lahat ngayon. Alam kong imposible para sa kanya na mag-imbento ng Art of Consumption sa kanyang sarili. Kahit ang mga elite mula sa Ecclesiastic Order ay hindi ito magagawa, lalo pa ang isang maliit na batang babae na tulad niya. Ninakaw niya ang Art of Consumption at sinabing siya lang ang nag-imbento nito. Ang walang hiyang magnanakaw. Siya ay isang magnanakaw. Siya ay isang magnanakaw. Siya ay isang magnanakaw. Ang lahat ay nagsimulang umawit ng sabay-sabay, na ikinatuwa ni Levi. Ako, nakawin ang God Crusher at ang Art of Consumption. Ang mga taong ito ay seryosong sinusubukang i-frame ako sa isang walang basehang akusasyon para lang makuha nila ang kanilang mga kamay sa God Crusher at sa espiritual na buto ni Evie. Anong biro? Nagulat ako na nagawa pa nilang bigyang katwiran ang kanilang mga akusasyon. Bueno, sa palagay ko ay malabong mag-imbento ang isang batang tulad ni Evie ng isang bagay na kasing lakas ng Art of Consumption. Katulad nito, ito ay parehong hindi malamang na magkaroon ako ng isang nakakatakot na makapangyarihang sandata tulad ng God Crusher. Sa makatuwid, ang kanilang loika ay may katuturan. Pumalakpak, 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 pumalakpak si Levi habang nagtatanong, so, nasolve mo na yung little mystery mo, eh. Ako ang nagnakaw ng espada at Art of Consumption. Iyon ba? Oo naman. Sino pa kaya ito? Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Ano sa tingin ninyo ang dapat kong gawin, kung gayon? Curious na tanong ni Levi. Natigilan ang lahat nang marinig iyon. Teka, ano? Inamin lang ba ni Levi? Ganito na lang ba talaga siya susuko? Maaaring sabihin ng sino mang may disenteng dami ng mga selula ng utak na pinalalaki natin ang kalubhaan ng kanyang mga krimen, ngunit walang sino mang maglalakas loob na tawagin ito dahil natatakot sila sa ating lakas. Ganoon din ba si Levi? Pinipili ba niyang hindi magprotesta dahil alam niyang wala siyang choice sa ganitong sitwasyon? Well, wala talaga siyang choice, though. Sinong mag-aakala na ang dakilang Levi ay susuko sa atin, eh? Mukhang hindi naman siya ganoon kalakas. Hindi pa niya nakikilala ang kanyang kapareha bago ito. Ang pag-iisip na iyon ay agad na naglagay ng mapang asar ng ngiti sa kanilang mga mukha. Sa ngayon, ang dapat mong gawin ay ibigay ang Just Crusher at ang iyong anak sa amin.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3263. Halika at kunin ito. Ano ang balak mong gawin sa aking anak? Kusang tanong ni Levi. Ano pa sa tingin mo? Ninakaw ng iyong anak ang art of consumption na pag-aari natin, ang ecclesiastic order. Kaya, aalisin namin ang lahat ng bakas ng art of consumption sa kanya. Tumawa si Levi. Oh, yun lang. At narito, akala ko kayo ay naghahanap ng kanyang espiritual na buto. Pakiramdam ng lahat ay may kakaiba ng marinig iyon. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman nilang parang nanunuya siya at nanunuya sa kanila. Iyon ang nangyari lalo na dahil talagang hinahabol nila ang espiritual na buto ni Forlivia. Simple lang ang plano nila. Ang kailangan lang nila ay dalhin si Forlivia dito at subukan kung anong maalamat na klase ang kinabibilangan ng kanyang espiritual na buto. Hindi lihim na kinuha ni Asher Dragon at ng iba pa ang kanilang mga elemental na espiritual na buto. Minsan ay sinabi sa kanila ng isang matalinong elder na ang espiritual na buto ni Forlivia ay malamang na mas mahusay kaysa sa mga elemental na espiritual na buto. Dahil dito, gustong malaman ng ecclesiastic order kung ano talaga ang espiritual na buto ni Forlivia. Alam nila na hindi nila maaaring makuha ang espiritual na buto para sa kanilang sarili, ngunit gusto pa rin nilang malaman kung ano ito. Dahil sa kung paano sapat ang isang elemental na espiritual na buto para sa ecclesiastic order na maging napakalakas, may isip lamang ng isa kung gaano sila lalakas sa Forlavies. Hindi mabilang na mga organisasyon at individual ang nakatutok sa kanyang espiritual na buto, ngunit wala sa kanila ang nangahas na kumilos dahil natatakot sila sa kapangyarihan ni Levi. Sa pagnanais na maglaro ng ligtas, ang lahat ay nakatayo lamang sa gilid at pinagmasdan ang sitwasyon bago nagpasya kung dapat silang mag-strike. Siyempre, alam nila na ang mga malalaking shot ay naghihintay para makita kung ano ang kanilang mahahanap. Bagamat malamang na hindi nila makuha ang espiritual na buto sa huli, magiging pabor pa rin para sa kanila kung tutulungan nila ang malalaking shot na makilala ang espiritual na buto ni Forlivia. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa walang ginagawang chit-chat, Levi. Ibigay mo ngayon ang espada at ang iyong anak na babae. May nagudyok sa kanya ng walang pasensya. Malapit nang dumating ang anak ko. Tungkol naman sa espada, nandito lang ito sa tabi ko, kaya pumunta na lang kayo at kunin ito. Tila lubos na isinuko ni Levi ang kanyang sarili sa kanila. Kunin mo ang espada, Ghost Wolf. Ang pinuno ng Wolf God Palace ay nagpadala ng kanyang pinakamatandang disipulo upang kunin ang espada. Bukod sa pagkakaroon ng malaki at matangkad na pangangatawan, ang Ghost Wolf ay mayroon ding lobo na kasing laki ng isang maliit na burol na sumusunod sa kanyang likuran. Nakakatakot ang itsura nilang dalawa nang tumahimik ang buong paligid, at ang mga heavenly guards ay nanginginig sa takot habang hinihingal dahil sa malakas na aura. Nahigitan ng kanilang kapangyarihan ang nangunguna sa tatlong super deities ng Zyperia. Si Ghost Wolf ay may malamig na tingin sa kanyang mukha habang dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Levi. Bilang isang hindi kapani-pani walang mahuhusay na miyembro ng ecclesiastic order, sikat na sikat si Ghost Wolf at maraming tao ang umaasa sa kanya. Dahil doon, nagkaroon siya ng isang nakakabaliw na mayabang na personalidad upang pantayan ang kanyang katawa-tawa na kapangyarihan. Hindi man lang labis na sabihin na itinuring niya ang kanyang sarili bilang mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga tao sa mundo. Ang tanging nakilala niya ay ang mga elite mula sa mga big shot. Ang lahat, pati si Levi, ay walang halaga sa kanya. Sa katunayan, matibay ang paniniwala ng Ghost Wolf na kaya niya ang anumang magagawa ni Levi. Wow! Ang Ghost Wolf ay siguradong may nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata. He's glaring at me na parang kaaway niya ako or something. Napakaraming puot sa kanyang mga mata na baka isipin pa ng mga tao na ako ang pumatay sa kanyang mga magulang, ngunit hindi ko alam kung sino siya. Bakit galit na galit siya sa akin? Tama ba ang ulo niya? Pagdating sa harap ni Levi, binigyan siya ng Ghost Wolf ng isang mapanuksong ngiti, na nagudyok sa higanteng lobo sa likod niya na ilabas ang mga ngipin nito at umungol. Pagkatapos nilang pareho na tuyain si Levi, ang Ghost Wolf ay likas na lumapit upang kunin ang Jaws Crusher mula sa kanya. Gayunpaman, mas mabilis si Levi at hinablot ang espada bago pa man ito mapuntahan ng isang daliri ng Ghost Wolf. Nataranta ang lahat at nagtaka kung ano ang sinusubukang gawin ni Levi.
Si Ghost Wolf din, nakakunot ang noo sa kanya sa pagkalito habang nagtatanong siya ng malakas, ano ang ginagawa mo? Ano ang kahulugan nito? Hindi mo ba ibibigay? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3264. Gustong-gusto kong patayin sila. Isang malakas na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan, at ang higanteng lobo sa kanyang likuran ay nagsimulang umungol din ng mabangis. Parang isang utos lang mula sa Ghost Wolf ang kailangan ng higanteng lobo para punutin si Levi at kainin siya. Ang lahat ng iba sa background ay nalilito sa kanilang mga mukha habang sila ay nanonood. Ano ang sinusubukang gawin ni Levi sa pagkakataong ito? Babalik ba siya sa kanyang salita na ibigay ang espada? Nang mapansin na tinatitigan siya ni Ghost Wolf na parang gusto niya itong lamunin, ganoon din ang ginawa ni Levi. Ibigay mo sa akin ang espada ngayon. Hindi ko na uulitin. Nagbabala ang Ghost Wolf, at ang higanteng lobo ay umungal ng malakas sa likuran niya. Ang lakas ng soundwave lang ay sapat na para gumuho ang mga gusali sa likod ni Levi, ngunit nakatayo lang siya roon at nakatitig pabalik sa Ghost Wolf nang hindi man lang kumikibo. Ang sumunod na nalaman nila, isang malakas na metal na ingay ang narinig habang hinuhubad ni Levi ang God Crusher gamit ang isang kamay. Ang talon ay kumikinang na kasing liwanag ng araw, na nakakaapekto sa paningin at kamalayan ng lahat sa lugar. Ang bawat tao'y likas na nagtaas ng kanilang mga kamay upang maprotektahan ang kanilang mga mata mula sa nakakasilaw na liwanag. Whoosh! Whoosh! Nagningning ang mga mata ni Levi na may intensyong mamamatay tao habang minamaniobra niya ang espada pataas at pababa sa bilis ng kidlat, na pinuputol ang magkabilang braso ni Ghost Wolf sa proseso. Arg! Ang sumunod ay isang nakakaiyak na hiyawan na umalangaw-ngaw sa buong heavenly base. Ang Ghost Wolf ay bumagsak sa sahig at gumulong-gulong sa matinding sakit. Ang masama pa nito, hindi lang niya nakita ang ginawa ni Levi. Nanlaki ang mata ng lahat sa gulat nang sa wakas ay napagtanto nila kung ano ang nangyayari. Nakagawa na si Levi at pinutol ang magkabilang braso ni Ghost Wolf sa isang galaw. Walang sino man ang umasa na si Levi ay gagawa ng isang biglaang galaw ng ganoon. Ang pinuno ng Wolf God Palace ay nasa bingit ng pagkawala ng kanyang isip sa puntong iyon. Hindi, iyan ang aking pinakamahal na disipulo. Siya dapat ang kinabukasan ng Wolf God Palace. Hindi ako makapaniwalang nawala ang magkabilang braso niya ng ganoon. Di asterisk man ikaw, Levi. Papatayin kita. Ang pinuno ng Wolf God Palace ay hindi lamang natupok ng galit. Ang dambuhalang alaga rin ni Ghost Wolf, ay sumugod kay Levi matapos makita ang ginawa niya sa amo nito. Ang lakas ng loob mo na umungol at umungol sa akin, tanga ka. Malamig na sigaw ni Levi habang nakatitig sa higanteng lobo. Swoosh! 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 Hindi man lang siya gumalaw ng isang kalamnan, ngunit makikita ang mga sinag ng liwanag na lumilipad palabas ng God Crusher. Ang dambuhalang lobo ay nagpakawala ng nakakabinging dagandong nang ang katawan nito ay tumama sa mga sinag ng liwanag. Ang dugo ay nagspray kung saan-saan habang ang higanteng lobo ay hiniwa sa maliliit na tipak sa lugar. Habang si Levi ay nasanay na sa mga taong sumisigaw sa kanyang mukha, siya ay lumaki ng hindi kapani-paniwalang galit sa isang hayop ay naglakas loob na gawin din ito. Matagal nang tinitiis ni Levi ang mga kalokohan ng lobo, kaya ang pag-atake sa kanya ay ang huling dayami. Nagpupumigla si Ghost Wolf na makatayo, ngunit pinadyak ni Levi ang kanyang ulo pabalik sa lupa. Walang magawa kundi ang mamilipot ng walang magawa, ang Ghost Wolf ay sumigaw sa sakit at paghihirap. Natural, ang mga lalaki mula sa Wolf God Palace ay nagalit sa nakitang harapan nila. Lahat sila ay humakbang pasulong at pinandilatan ng mga punyal si Levi habang hinihintay nila ang kanilang pinuno na magsabi sa kanila. Naniniwala na sila na nagawa lang ni Levi na mapabagsak ang Ghost Wolf at ang kanyang alagang lobo dahil kay God Crusher, at hindi talaga siya ganoon kalakas kung wala ito. Anong ibig sabihin nito, Levi? Hindi mo ba ibabalik sa amin si God Crusher? Bakit mo pinutol ang mga bisig ng aking alagad? Galit na sigaw ng pinuno ng Wolf God Palace. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa amin. Una, ninakaw mo ang isang ancient divine sword mula sa Ecclesiastic Order. Pagkatapos, ninakaw mo sa amin ang Art of Consumption. At ngayon, sinaktan mo ang aming miyembro. Masyadong malayo ang narating mo.
Hanggang ngayon, pinagbibintangan pa rin nila ako sa mga bagay na iyon. Napangiti si Levi sa kanyang sarili habang dinadagdagan ang pressure sa ulo ni Ghost Wolf, dahilan para sumabog ito sa mismong lugar. Hey, hindi ako marunong mga tuwiran sa mga tao. Gusto ko lang silang patayin. Malamig niyang sabi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3265. You guys look adorable. Ang pagpatay ni Levi sa isang tao ng biglaan ay isang bagay na hindi inaasahan ng Ecclesiastic Order. Hindi lamang niya pinatay ang isa sa kanilang mga alagang hayop, ngunit pinatay din niya ang Ghost Wolf sa napakasamang paraan sa harap ng kanilang mga mata. Ang Ghost Wolf ay ang pinakatalentadong miyembro ng Wolf God Palace at kumakatawan sa kanilang kinabukasan, kaya ang pagdurog ni Levi sa kanyang ulo sa ilalim ng kanyang sakong ay ang pinakahuling anyo ng kahihiyan para sa kanilang lahat. Nanginginig ang ulo ng Wolf God Palace matapos mawala ang kanyang paboritong disipulo. Kung ikukumpara sa iba pang mga pangunahing organisasyon sa loob ng Ecclesiastic Order, ang Wolf God Palace ay itinuturing na katamtaman sa pinakamahusay. Hanggang sa dumating si Ghost Wolf na sa wakas ay nakahanap sila ng malaking pag-asa para maging matatag ang kanilang organisasyon. Dahil dito, ginawa ng Wolf God Palace ang lahat upang alagaan ang Ghost Wolf sa pag-asang balang araw ay makatatagpo sa Ecclesiastic Order. Gayunpaman, ang lahat ng pag-asa na iyon ay nawala kasama ng buhay ni Ghost Wolf nang kunin ito ni Levi. Di asterisk man ito. Nagsisisi akong nagpadala ng Ghost Wolf para kunin ang espada kanina. Dapat iba na lang ang pinadala ko. Dahil doon sa isip, sumigaw ang pinuno ng Wolf God Palace, mamamatay ka ngayon, Levi. Walang makapagliligtas sa iyo ngayon. Patayin siya. Sabay-sabay na sigaw ng mga natitirang miyembro ng Wolf God Palace. Ang pinuno ng Wolf God Palace ay lumingon sa mga tao at sumigaw, hindi ba ninyo nakikita? Hinding-hindi ibibigay ni Levi ang Diyos Crusher at ang kanyang anak na babae sa atin. Sinasadya niya ito. Iyon ay dahan-dahan nilang napagtanto na niloko silang lahat ni Levi. Ang katotohanan na pinatay ni Levi ang Ghost Wolf ay higit pa sa sapat upang patunayan ito. Napagdesisyonan ni Levi na hindi na siya mag-aaksaya ng panahon at lakas sa pangangatuwiran sa mga walang hiyang handgal na iyon. Sa takbo ng mga bagay, nagpa siya ang pinuno ng Wolf God Palace na ihinto ang lahat ng pagkukunwari at isiniwalat ang kanyang tunay na intensyon. Well, ano pang hinihintay niyo lahat? Sabay tayong umatake at patayin si Levi. Pagkatapos nito, makukuha natin ang God Crusher at ang kanyang anak na babae. Maaari din nating makuha ang ating mga kamay sa espiritual na buto ni Levi. Halika, itigil mo na ang pagpapanggap. Pumunta kami dito para sa Ancient Divine Sword at sa espiritual na buto ng kanyang anak, hindi ba? Ibaba na natin siya. Sige, kung ganoon. Oo, ilabas na natin si Levi. Eksakto. Dapat na lang nating patayin si Levi at kunin ang espiritual na mga buto niya at ng kanyang anak. Magtulungan tayong lahat at ibaba si Levi. Sasabihin natin sa mundo na pinarusahan natin siya dahil sa pagnanakaw sa atin ng Ancient Divine Sword at ng Art of Consumption. Ang lahat ng iba pang malalaking organisasyon sa loob ng Ecclesiastic Order ay nagpasya na ihinto rin ang kanilang mga aksyon. Bagamat lahat sila ay sumang-ayon na makipagtulungan laban kay Levi, ang kompetisyon sa pagitan ng mga organisasyon sa loob ng Ecclesiastic Order ay nakakabaliw na hardcore. Ang bawat isa sa kanila ay walang awa at madalas na lumalaban sa isa't isa upang itago ang pagnakawan para sa kanilang sarili. Ang buhay para sa kanila ay mas malupit kaysa sino man sa labas ng mundo. Mamamatay ka, Levi. Niyukit namin ang iyong espiritual na buto mula sa iyong katawan habang ikaw ay nabubuhay pa. Masasaktan ka na magmakaawa ka sa amin na tapusin ka na. Pahihirapan ka namin ng mas masahol pa sa kamatayan. Lahat ay nakatitig kay Levi na parang isang grupo ng mga nagugutom na hayop na nakatingin sa isang makatas na tipak ng karne. Gusto ko lang kunin ang buhay ni Levi, para magkaroon kayo ng espiritual na buto sa inyong sarili. Hindi ko siya hahayaang mamatay ng madali. Dapat niyang tiisin ang lahat ng sakit sa mundo bago siya payagang umalis sa mundong ito. Pahihirapan ko rin ang kanyang pamilya at mga kaibigan hanggang mamatay. Sigaw ng pinuno ng Wolf God Palace. Lahat ng tao sa Wolf God Palace ay labis na kinasusuklaman si Levi na wala silang ibang gusto kundi ang ay sabsob ang kanilang mga ngipin sa kanyang laman.
Sa katunayan, nakaisip pa nga sila ng daan-daang paraan para pahirapan si Levi ng brutal hanggat maaari. Haha, ang sarap sa pakiramdam na makita ang mga pagmumukha mo. Kayong mga lalaki ay mukhang mas kaibig-ibig sa ganitong paraan. Mangyaring huwag subukang kumilos ng buong banal kailanman muli. Nakakadiri kaya nasusuka ako. Nakangiting sabi ni Levi. Sigurado kang nagsasalita ng malaki para sa isang taong malapit ng mamatay, Levi. Tingnan natin kung mapapanatili mo pa rin ang ugali mo mamaya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3266. Ti para mamatay. Ang daan-daang miyembro mula sa lahat ng 13 organisasyon sa loob ng Ecclesiastic Order ay nagsimulang sumulong. Bagaman maaaring hindi ito gaanong, bawat isa sa kanila ay isang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang manlalaban. Ang kanilang lakas ay katumbas ng libu-libong super deity mula sa Zyperia. Habang inilalabas nila ang Art of Consumption, na puno ng nakakatakot na enerhiya ang hangin at pinatag ang buong heavenly base sa isang iglap. Alam na alam nila kung gaano kalakas si Levi, lalo na sa hawak ng Ancient Divine Sword. Ang Ghost Wolf ay isang pili sa atin. Bagamat ito ay isang sorpresang pag-atake mula kay Levi na nagresulta sa pagkatalo ni Ghost Wolf, mangangailangan pa rin ito ng malaking halaga ng kapangyarihan upang maalis iyon ng napakadali. Ibig sabihin, si Levi ay dapat na isang napakahusay na mandirigma mismo. Dahil ayaw nilang ipagsapalaran si Levi, nakipagtulungan sila lalo na sa kanilang superiority sa mga numero laban sa kanya. Ngayon, tuturuan namin iyong mga mangmang na laging may mas malakas kaysa sa iyo. Sa Ecclesiastic Order, si Levi ay isang walang muwang at ignorante na hanggal na nag-isip na hindi siya magapi dahil lamang sa nanalo siya ng kanilang laban. Naniniwala sila na siya ay walang halaga kumpara sa kanila, at ipapakita nila kay Levi kung gaano siya kaina. Sila ay napaka-arrogant at egotistic na grupo na nakita nila ang lahat sa mundo bilang walang iba kundi mga magsasaka. Dapat matuwa si Levi sa pag-alam na nag-abala pa kaming makipagtambol sa isang maliit na pritong katulad niya, pero casual lang siyang nakaupo doon na walang pakialam sa mukha. Sa tingin ba niya ay invincible siya? Ang ganitong kabastusan ay may parusang kamatayan. Patayin siya. Ang mga tauhan ng Wolf God Palace ang unang sumulong. Mabilis namang sumunod ang iba. Lahat sila ay gumagamit ng iba't ibang anyo ng Art of Consumption sa kanilang mga pag-atake, kaya't may daan-daang pag-atake ng sabay-sabay papunta kay Levi. Gayunpaman, nakaupo lang si Levi doon nang walang pakialam sa mundo. Naghawak pa siya ng isang tasa ng tsaa hanggang sa kanyang bibig at naghanda ng humigop. Ang maliliit na alon ay makikita sa ibabaw ng tsaa, ngunit si Levi ay nanatiling perpekto sa harap ng daan-daang pag-atake. Ang enerhiya mula sa mga pag-ataking iyon ay nagkaroon ng anumang nakakatakot na mga alon at sinag. Boom! Sa isang nakakabinging boom, lahat ng daan-daang pag-atake ay napawalang bisa sa isang iglap. Ito ay isang nakakagulat na tanawin na ang lahat ay nalaglag sa lugar. Paano napakalakas ni Levi? Madali lang niyang pinapawalang bisa ang lahat ng aming pag-atake. Ang taong ito ay mas malakas kaysa sa naisip namin. Ibigay mo ang lahat ng mayroon ka, mga lalaki. Siya ay isang matigas. Dapat natin siyang patayin ngayon, kung hindi, malalagay tayong lahat sa panganib. Sigaw ng pinuno ng Wolf God Palace. Nang mapagtanto ang kalubhaan ng sitwasyon, ang lahat ay tumigil sa pagpigil sa kanilang sarili at pinakawalan ang kanilang pinakamalakas na pag-atake. Kailangan nilang tapusin si Levi sa isang suntok o maaari talaga itong magdulot ng problema para sa kanilang lahat. Di nagtagal, isa pang alon ng malalakas na pag-atake ang makikitang lumilipad patungo kay Levi ng napakabilis. Ang sining ng pagkonsumo ay tunay na isang kakilakilabot na kakayahan na ginamit ang enerhiya na nakuha mula sa mga elemento. Sa pamamagitan ng paggamit ng isang tiyak na antas ng karunungan sa sining ng pagkonsumo, maaaring paikliin ng isang tao ang hangin sa kanilang paligid at hubugin ito sa anumang gusto nila. Maaaring ito ay isang espada, isang kalasag, o kung ano pa man ang kanilang nagagawa sa mismong lugar. Sa pagkakataong ito, talagang ibinibigay nila ang lahat at pinakawalan ang posibleng uri ng pag-atake na magagamit sa Art of Consumption. Gayunpaman, hindi nagpakita ng anumang senyales ng takot si Levi. Sa katunayan, nakangiti siya sa mga ito habang casual na humigop ng kanyang tsaa.
Pagkatapos ay marahan niyang inikat ang kanyang tasa upang matapan ang tsaa, ngunit wala ni isa man sa mga patak ang tumama sa sahig. Sa halip, ang mga patak ay pawang lumulutang sa hangin sa harap niya. Dahil sa napakalakas na kapangyarihan ni Levi, ang paghila ng isang stunt na tulad nito ay halos paglalaro ng bata para sa kanya. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang tingin sa mga miyembro ng Ecclesiastic Order bago ipinitik ang kanyang daliri sa mga lumulutang na patak. Bang! Isang banayad na pitik mula sa kanyang daliri ang nagpalipad ng patak na parang bola ng kanyan. Ang droplet ay naglalakbay sa napakabilis na ito ay dumiretso sa hangin at nag-iwan ng vapor trail sa likod nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3267. Ang kapangyarihan ng isang patak ng tubig. Ang patak na iyon ay pinaputok sa bilis ng kidlat at dala nito ang kapangyarihang makapunit sa mga bundok. Naabot nito ang pinakamataas na bilis at momentum mula sa sandaling ito ay pinaputok, at ang lahat sa paligid nito ay tila nagyelo sa oras. Pakiramdam ng mundo ay may grayscale na filter sa ibabaw nito, at ang bawat miyembro ng Ecclesiastic Order ay namutla sa pagkabigla. Pakiramdam nila ay nabaligtad ang daloy ng kanilang dugo, at ang kanilang mga panloob na organo ay dinudurog ng isang hindi nakikitang puwersa. Parang sisabog na ang katawan nila anumang oras. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay ang katotohanan na ang droplet ay may kakayahang pigilan sila sa paggamit ng Art of Consumption. Hindi lamang sila ay hindi nakakuha ng kapangyarihan mula sa mga elemento, ngunit ang espiritual na enerhiya sa kanilang paligid ay naubos din sa isang iglap. Ang kapaligiran sa lugar ay katulad ng kung paano ito ay sa panahon ng espiritual na enerhiya revival. Ano? Paano nagagawa ng isang maliit na patak ng tsaa ang gayong katawa-tawang mapanirang kapangyarihan? Nakakabaliw ito. Sinubukan nilang lahat na iwasan ito sa abot ng kanilang makakaya, ngunit wala sa kanila ang nagkaroon ng pagkakataon. Ang nangunguna sa pagsingil ay isang elder mula sa Wolf God Palace, kaya siya ang unang nakaranas ng matinding pag-atake ni Levi. Hindi tulad ni Levi na nakatuon sa purong pagsasanay sa pangangatawan, ang kanya ay isang kombinasyon ng sining ng pagkonsumo at ilang anyo ng pagsasanay sa pangangatawan. Bilang isang resulta, ang kanyang katawan ay hindi kapani-paniwalang matigas at maaaring makayanan ang halos anumang anyo ng pag-atake. Gayunpaman, huli na para sa kanya upang subukan at harangan ang papasok na pag-atake sa puntong iyon. Ang tanging magagawa niya ay tanggapin ang buong lakas ng suntok. Umaatungal siya sa tuktok ng kanyang boses habang pinapagana niya ang kanyang aura, dahilan upang ito ay doble sa intensity at mapalakas ang kanyang depensa. Hindi nagtagal ay nakarating sa kanya ang patak. Spurt. Sa pagtataka ng lahat, ang patak ay pamunit sa kanyang katawan na parang gawa sa papel. Boom! The next thing they know, ang kanyang katawan ay sumabog sa isang madugong ambon sa lugar. Ito ay tunay na isang nakagigimbal na tanawin na pagmasdan. Ano? Gaano kalakas ang patak na iyon? Masyado na naming minamaliit si Levi. Kung ganito kalakas ang kanyang mga pag-atake, malinaw na nagpipigil siya sa kanyang kapangyarihan noong lumaban siya sa labanang iyon sa Zyperia. Malamang kasing makapangyarihan siya ng mga elder sa ating mga organisasyon, kung hindi man mas malakas. Talagang imposible para sa sino man sa atin na kunin siya ng mag-isa. Buti na lang at lahat kami ay magkakasama laban sa kanya ngayon, kaya may pag-asa pa na matalo siya. Kung hindi, papatayin lang ni Levi ang bawat isa sa atin na lumapit sa kanya. Hindi nila alam, simula pa lang iyon. Dahil inikat ni Levi ang tasa ng tsaa kanina, marami pa ring tsaang lumulutang sa hangin sa paligid niya. Pagkatapos ay pinaghiwalay niya ito sa hindi mabilang na maliliit na patak bago inilunsad ang mga ito ng sunod-sunod sa magkasunod na pagpitik ng kanyang daliri. Bang! 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 May kalahating tasa ng tsaa sa hangin na nahati sa daan-daang patak. Sa isang kisap mata, ipinadala ni Levi ang lahat ng mga patak na lumilipad na may parehong kapangyarihan tulad ng una. Para bang ang mundo ay hindi makayanan ang gayong kakilakilabot na kapangyarihan, isang nakakabinging ingay ang maririnig sa hangin habang ang nakapalibot na espiritual na enerhiya ay ganap na naubos. Kaya lang, ang mga patak ng tsaa ay ginawang pinaka-nakamamatay na sandata ng malawakang pagkawasak sa mundo. Hindi mahalaga kung sino ang kalaban o ang uri ng mga depensa na mayroon sila.
Ang droplet ay tumagos sa anumang bagay at lahat ng bagay sa landas nito. Ito ay sobrang nakakatakot na kahit isa ay naniniwala na sila ay may kakayahang mapunit ang kalangitan. Mayroong sapat na mga patak upang i-target ang lahat ng miyembro ng Ecclesiastic Order, kaya halos imposible ang pagtakas sa puntong iyon. Ang tanging magagawa lang nila ay tanggapin ang suntok at ipagdasal na sana ay makaligtas sila dito. Na may determinadong tingin sa kanilang mga mata, tumayo ang lahat at tumitig ng mga punyal sa paparating na pag-atake. Sa kabila ng pagiging patak lamang ng tsaa, ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order ay parang kaharap nila ang isang buong hukbo. Pinilit silang gamitin ang anumang mayroon sila kung nais nilang makaligtas sa pag-ataking iyon. May ilan na nagpasya na kontrahin ang pag-atake sa isa pa, ang ilan na itinoon ang lahat ng kanilang lakas sa kanilang mga depensa, at ang ilan ay nagtutulungan upang madagdagan ang kanilang pagkakataong mabuhay. Ang ilan sa kanila ay makikita pang ang inilalagay ang kanilang mga alagang hayop sa harap nila upang tulungan silang protektahan ang mga ito mula sa patak. Talaga, bawat isa sa kanila ay ibinibigay ang lahat para lamang makaligtas sa nakamamatay na pag-atake ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3268. Makapangyarihang mga manlalaban, napatay ng mga patak ng tsaa. Spurt. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang pag-atake gamit ang mga droplet ay isang napakatinding puwersa na walang katulad. Literal na wala silang magagawa para ipagtanggol ang kanilang sarili. Nabigo ang mga pagtatangkang in-neutralize ito sa pamamagitan ng mga nakakasakit na diskarte dahil hindi sapat ang lakas ng mga pag-atake, at hindi rin sapat ang lakas ng mga diskarte sa pagtatanggol upang makayanan ang suntok. Nakatayo sa harapan, ang pinuno ng Wolf God Palace ay napaka-impyerno sa paghihiganti kaya't hindi man lang siya nag-abala sa pagtatanggol laban sa mga patak. Sa halip, ang tanging ginawa niya ay pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na pag-atake kay Levi. Gayunpaman, ang patak ay napakalakas na tumagos sa kanyang katawan nang hindi nawawala ang anumang momentum. Nagulat ang ulo ng Wolf God Palace bago bumagsak at sumabog sa ambon ng dugo. Spurt. Ang pangalawang tao na natagos din, ang kanyang katawan ay sumabog sa lugar. Spurt. Ganoon din ang nangyari sa ikatlong tao. Nag-spray ng dugo kung saan-saan. Spurt. 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 Sunod-sunod, ang mga patak ay tumagos sa bawat isa sa kanilang mga katawan na parang granazone ng mga bala. Kaya lang, lahat ng daan-daang miyembro ng Ecclesiastic Order ay napatay sa isang iglap. Pakiramdam nila ay huminto ang oras sa mismong sandaling iyon, ngunit ang totoo ay ang puso nila ang tumigil sa pagtibok. Ang kanilang buhay ay natapos na noon pa man. Ang tanging dahilan kung bakit sila nakatingin pa rin kay Levi na hindi makapaniwala ay dahil hindi pa nakikilala ng kanilang kamalayan ang katotohanan iyon. Wala ni isa man sa kanila ang umasa na papatayin sila ni Levi sa ganoong paraan. Pumapatay ng tao gamit ang droplets. Wala pang nakarinig ng ganyan. Hindi ako makapaniwalang patay na kami bago pa niya ginamit ang Ancient Divine Sword. Hindi natin dapat sinubukang subukan ang kapangyarihan ni Levi, the asterisk man it. Kami ay walang iba kundi kumpi ng kanyan, at ngayon ay patay na kaming lahat. Akala namin ay madali naming maibaba si Levi at makuha ang aming mga kamay sa Ancient Divine Sword, ngunit sa halip ay minasacre kami. Bang! 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 The next thing they know, sabay-sabay na sumabog ang katawan nila sa madugong ambon. Ang tanawin ng kanilang dugo na umuulan mula sa itaas ay medyo nakakapigil hiningang pagmasdan. Katulad noon, ang Wolf God Palace at lahat ng iba pang organisasyon sa loob ng Ecclesiastic Order ay ganap na nalipol. Si Levi ay hindi isang hindi makatwirang tao. Handa siyang kaibiganin at tanggapin pa nga sila bilang mga disipulo kung sila ay pala kaibigan, ngunit hinahabol nila si God Crusher at ang kanyang anak na babae. Higit pa riyan, gusto pa nilang ukit ang kanyang espiritual na buto. Natural, magiging pangit talaga para kay Levi kung sumuko siya sa kanila. Hindi lamang nila siya papatayin, kundi pahihirapan din nila ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Dahil dito, wala siyang pagpipilian kundi patayin silang lahat sa lugar. Casual na tinapos ni Levi ang natitirang tsaa sa kanyang tasa na parang walang nangyari. Ang mga Heavenly Guards na nagtago sa buong oras ay dahan-daang humakbang sa view ilang sandali.
Nang nasaksihan ang katawa-tawang pag-atake ni Levi, lahat sila ay nakatingin sa kanya na para bang siya ay isang uri ng Diyos. Noong una, akala nila ay tiyak na magiging mas malakas ang ecclesiastic order dahil sa kanilang lakas sa bilang at sa kanilang mas sistematikong pagsasanay. Kung gaano kalakas si Levi, nakita nila siya bilang isang wild card. Kaya naman laking gulat nilang lahat nang ipakita ni Levi kung gaano siya ka-invincible. Pagkatapos ng lahat, ang pumatay ng daan-daang makapangyarihang mandirigma mula sa ecclesiastic order na may kalahating tasa ng tsaa ay isang katawa-tawang gawa kahit paano nila ito tingnan. Pwede ninyong linisin ang lugar na ito, boys. Sorry sa pagsira ng heavenly base mo sa laban kanina. Aayusin ko ba itong may tayo muli? Tanong ni Levi habang dahan-daang tumayo. Hindi na iyon kakailanganin. Ang mga heavenly guards ay umiling ng husto. Huwag na kayong manood o kayo na ang susunod na mamamatay. Nakangiting sabi ni Levi habang pasulyap-sulyap. Pagkatapos ay tinapakan niya ang lupa sa ilalim niya, na nagpadala ng nakakatakot na shockwave sa lahat ng direksyon. Boom! Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3269. Walang kapantay na kapangyarihan. Maraming tao ang nagmamasid ng palihim. Ang mga taong ipinadala mula sa 13 paksayon ng Wolf God Palace ay nakakuha ng atensyon ng ecclesiastic order. Sa makatuwid, ang bawat pangunahing bahagi sa ecclesiastic order ay nagpadala ng isang tao upang alamin ang lawak ng kapangyarihan ni Levi. Kung si Levi ay naging malakas, alam nilang hindi magtatangka ng anuman. Gayunpaman, kung naging mahina si Levi, maaari silang sumali kapag ninakawan ng mga tao mula sa 13 paksayon ng Wolf God Palace ang kanyang mga kayamanan. Sa makatuwid, maraming tao ang nagtago sa paligid upang bantayan si Levi, at ang bilang ng mga nagmamasid ay lumampas sa 100. Iyon ay hindi nakakagulat dahil ang bawat pangunahing paksayon ay nagpadala ng mga especially iya upang obserbahan ang sitwasyon. Noong una, inakala nila na ang Wolf God Palace at ang 13 paksayon ay masusupol si Levi. Gayunpaman, ang kinalabasan ay hindi inaasahan. Kahit na makapangyarihan si Levi, naniniwala ang mga nagmamasid na magkakaroon ng matinding labanan, at mahirap makita kung sino ang mananalo. Sa katotohanan, ito ay isang kabuoang dominasyon ng isang panig. Ang kabilang panig ay nagdusa ng pagkalipol. Lumabas na gumamit si Levi ng kalahating tasa ng tsaa para pumatay ng higit sa 800 tao na ipinadala ng 13 paksayon ng Wolf God Palace. Ito ay isang hindi maisip na tanawin. Matapos masaksihan ang kapangyarihan ni Levi, nagpasalamat ang mga nagmamasid sa kanilang mga maswerteng bituin at natutuwa sila na hindi sila sumali sa labanan. Kung hindi, patay na rin sila. Nang makabawi sila sa pagkagulat, agad silang nagpasya na umalis upang ipaalam sa iba't ibang pangunahing paksayon ng ecclesiastic order. Akala nila hindi sila napansin ni Levi. Gayunpaman, may napagtanto sila nang makarinig sila ng ingay mula kay Levi. Natuklasan pala ni Levi ang lahat ng kanilang pinagtataguan. Kaya't huli na ang lahat para makatakas sila. Tumapak si Levi sa lupa at nagpadala ng napakalaking shockwave sa lahat ng direksyon. Boom! Basag! Pinatay ng mga shockwaves ang lahat ng mga especially iya sa kanilang dinadaanan at pinatag ang mga nakapaligid na puno. Ang mga especially iya ay walang pagkakataon na tumakbo at sumabog sa mga ulap ng dugo. Ito ay ganap na pagkalipol. Sa huli, 3 especially iya lamang ang nakaligtas at agad na nakatakas sa lugar. Sila ay malubhang nasugatan at halos hindi na makalabas ng buhay. Sa totoo lang, sadyang pinayagan sila ni Levi na makaligtas at makatakas. Kung hindi, wala nang magpapakalat tungkol sa nangyari dito. Nais niyang ipaalam ng mga nakaligtas na ito sa ecclesiastic order at nagpadala ng takot sa buong hanay nito. Kung nais ni Levi na walang iwan na nakaligtas, madali niyang napatay silang lahat. Nakaranas si Levi ng maraming labanan na nagpaangat sa kanya sa kadakilaan. Ang pinakahuling ay ang epikong labanan sa talampas ng Elterton. Katulad nito, ang kanyang pakikipaglaban sa Wolf God Palace at ang 13 paksayon ay nagulat sa ecclesiastic order at nagdulot ng malaking kaguluhan. Narinig ng lahat na ginawang espada ni Levi ang kalahating tasa ng tsaa at agad na pinatay ang 879 na tao mula sa 13 paksayon ng Wolf God Palace. Ang balita ay nagpadala ng takot sa buong ecclesiastic order.
Ang Ecclesiastic Order ay namuhay ng nakapag-iisa sa kanilang mundo sa lahat ng oras na ito at hindi nakatagpo ng isang bagay na nakakagulat sa mahabang panahon. Laking gulat nila nang matuklasan nilang si Levi, isang mortal, ang pumatay sa lahat ng mga mandirigma. Dapat malaman ng isang tao na ang lahat sa Ecclesiastic Order ay mataas ang tingin sa kanilang sarili. Itinuring nila ang mga mortal na walang iba kundi ang mga unggoy lamang at tinawag silang ganoon. Halatang mababa ang tingin nilang lahat kay Levi at sa iba pang mortal. Sino sila kumpara sa atin? Lahat sila ay isang grupo ng mga hanggal na unggoy. Tinawag nilang Diyos ang sino mang may espiritual na buto. Gaano katanga? Malamang ay hindi pa sila nakakita ng Diyos. Gayunpaman, ang tinaguriang unggoy, na lahat nilang minamaliit ay pumatay ng higit sa 800 sa kanilang uri. Ito ay hindi kapanipaniwala at isang kahihiyan sa Ecclesiastic Order. Kaya naman, paanong hindi sila magugulat? Maging ang mga walang pakialam kay Levi ay nagsimulang magbayad ng pansin. Paano siya ganoon kalakas? Bukod dito, ang pamamaraan na ginamit niya sa pagpatay ay hindi naririnig. Sa makatuwid, ang Ecclesiastic Order ay nanatili sa pagkabigla sa loob ng ilang panahon. Napagtanto nila na mas makapangyarihan si Levi kaysa sa inaakala nila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3270. Ang takot kay Gloria. Kabalbalan ang unggoy na iyon. Sino ang maglalakas loob na maniwala na isang unggoy na tulad niya ang pumatay sa mga mandirigma mula sa Ecclesiastic Order? Higit pa rito, ang bilang ng mga mandirigma na napatay niya ay kamangha-mangha. Ito ay hindi kapanipaniwala at nakakahiya. Iyan ang naisip ng mga miyembro ng Ecclesiastic Order matapos malaman na pinatay ni Levi ang kanilang mga mandirigma. Gayunpaman, may mas matinding tanong sa harap nila. Gaano kalakas si Levi? Naniniwala ang lahat na hindi pa magagamit ni Levi ang kanyang buong kapangyarihan. Iniisip nila kung may pagkakataon ba sila laban sa kanya. Ang mga taong ipinadala ng 13 paksayon ng Wolf God Palace ay hindi maliliit na fries. Ang kanilang mga kakayahan ay itinuturing na mid-range sa Ecclesiastic Order. Gayunpaman, pinatay silang lahat ni Levi. Nangangahulugan ito na hindi ipinakita ni Levi ang kanyang buong kapangyarihan, at walang nakakaalam ng kanyang limitasyon. Sa makatuwid, nagkaroon ng matinding pagkabalisa sa Ecclesiastic Order. Ang mga nagplanong salakayin si Levi ay nagpasya na sumuko. Ano ang magagawa natin? Wala tayong paraan para talunin siya. Imposibleng agawin ang kanyang banal na espada at ang kanyang anak na babae. Kaya naman, natigilan ang lahat, kabilang ang 5 Pavilion, ang pinakamalaking paksayon. Si Levi ay naging kilala pagkatapos ng labanang iyon at nakamit ang epekto na kanyang ninanais sa Ecclesiastic Order. Ang labanan na iyon ay isang deklarasyon sa Ecclesiastic Order na hindi dapat basta-basta ang pagtrato kay Levi, at hindi nila kayang saktan siya. Alam nila kung ano ang mangyayari kung maglakas loob silang mag-cross ang landas sa kanya. Sila ay haantong sa isang malagim na kamatayan tulad ng mga tao mula sa Wolf God Palace. Namuo ang takot sa buong Ecclesiastic Order. Alam na nila ngayon na hindi nila mababawasan ang tingin kay Levi. Sa halip, kailangan nilang mag-ingat sa kanya at itaas ang kanyang panganib sa pinakamataas na antas. Kasabay nito, dinala ni Levi ang pinakamalaking kahihiyan sa Ecclesiastic Order. Hindi pa sila natalo sa isang taong itinuturing nilang walang iba kundi isang unggoy. Ibig bang sabihin nun ay susuko na sila ngayon? Hindi kailanman. Determinado silang mabawi ang dignidad ng Ecclesiastic Order. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na gumawa ng anuman sa ngayon. Masyadong makapangyarihan si Levi. Kaya, ang Ecclesiastic Order ay kailangang umatras. Kasabay nito, ginulat din ng labanan ang mga kapangyarihang sumusuporta kay Zarain. Noong nakaraan, sinisiyasat nila ang Ecclesiastic Order at nalaman na ang kanilang kalikasan at pag-iral ay katulad ng sa kanila. Higit pa rito, mayroon pa silang katulad na antas ng kapangyarihan. Sa makatuwid, ang pagtingin sa pakikipaglaban ng Ecclesiastic Order kay Levi ay nagpapahintulot sa kanila na matukoy ang agwat sa pagitan ng kanilang mga kapangyarihan at mga kakayahan ni Levi. Sa huli, ang resulta ay natigilan sila sa katahimikan. Gaya ng inaasahan, hindi ginamit ni Levi ang kanyang buong kapangyarihan sa pakikipaglaban sa Elterton Union. Bukod dito,
Ang pinakahuling labanan sa Ecclesiastic Order ay hindi rin nagpakita ng buong lawak ng kanyang kapangyarihan. Sa makatuwid, sila ay nababalisa. Paano natin lalabanan si Levi? Samantala, halos tumawa ng malakas si Blackhawk. Nakapusta kami sa tamang tao. Kaya, kailangan lang nating gawin ang sinabi ni Levi, at magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan. Ang balita ng labanan sa lalong madaling panahon ay nakarating sa North Pavilion, na nagpadala ng isang shockwave sa pamamagitan nito. Hindi inaasahan ni Sonya at ng iba pa na maaabot ni Levi ang napakagandang antas sa pamamagitan ng purong pagsasanay sa pangangatawan. Sa kabilang banda, naging depressed ang master ng North Pavilion. Ang tatlong sage ay hindi pa nakakabangon mula sa matinding pinsala, ngunit isang bagong walang kapantay na kaaway ang lumitaw mula sa mortal na mundo. Masyadong biglaan. Sa kabila nito, gusto ng ilan pang radikal na paksayon sa North Pavilion na labanan ng tatlong sage si Levi. Agad itong pinahinto ng master ng North Pavilion. Hindi man lang may pagtanggol ng tatlong sage ang kanilang sarili. Paano sila inaasahang aatake kay Levi? Samantala, laking gulat ni Gloria nang malaman niyang si Levi ang pumatay sa mahigit 800 tao na ipinadala ng 13 paksayon ng Wolf God Palace. Alam niya kung gaano kalakas ang mga mandirigma na ito nang makilala niya ang Ghost Wolf. Siya ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Gayunpaman, pinatay siya ni Levi kasama ng iba pang mga mandirigma. Gaano kalakas si Levi? Siya ay bumuhos sa malamig na pawis. Kasabay nito, natutuwa siya na hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Kung hindi, maaaring patay na rin siya. Sa kabutihang palad, nagplano ako ng mabuti at hindi naglantad. Dapat kong gamitin si Floyd at pigilan si Levi na malaman ang aking pag-iral. Kung hindi, ako ay nasa matinding problema. Yamang makapangyarihan si Levi, nangangahulugan ba ito na sila ng kanyang anak na babae ay may kahangahangang espiritual na mga buto? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3271. Makapangyarihang guro mahinang disipulo. Natuwa si Gloria sa naisip. Hindi ba ito ang gusto ko? Gaano kaganda kung makuha ko ang kanilang espiritual na mga buto. Hehe, hindi ko maisip kung gaano kahusay iyon. Mas makapangyarihan pa sila kaysa sa maalamat na elemental na espiritual na buto. Sa kabutihang palad, ako ay nagplano at naghanda kay Floyd para sa layuning ito. Oras na para gamitin siya. Hindi nang ahas na harapin ni Gloria si Levi dahil sa kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Sa makatuwid, nagpa siya siyang kumilos ng palihim. Hindi lang si Forlivia ang pinupuntirya niya kundi si Levi rin ang kanyang tinuon. Hindi mahalaga na si Levi ay may kamangha-manghang at maladyos na kapangyarihan. Maari niyang gamitin ang kanyang mga lihim na pakana para ibagsak siya. Gayunpaman, mahirap pa rin kumilos laban kay Levi. Kaya, kailangan niyang magplano ng maayos. Bukod dito, kailangan niya si Floyd para isagawa ang lahat. Siya ang kanyang vital chess piece. Pagkatapos, nakipagkita si Gloria kay Floyd. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagbati kung gaano kalakas si Levi na kaya niyang talunin ang Ecclesiastic Order sa pag-iisa. Gaya ng inaasahan, natuwa si Floyd nang marinig na may pumupuri sa kanyang amo. Oo, dati, akala ko walang silbi kahit na mahanap ni Master ang lahat ng Bone Master. Pero ngayong may mga ganyang kakayahan na siya, gamaan ang loob ko. Sa wakas ay makakapaghiganti na siya kay Asher Dragon at sa iba pa. Sabi ni Floyd na may paggalang at pagmamalaki. Tuwang-tuwang kumikinang ang mga mata ni Gloria, at hindi niya napigil ang magtanong, Floyd, ang iyong Panginoon ay kamangha-mangha, ngunit ang iyong kapangyarihan ay parang paumanhin. Hindi ko dapat sinabi iyon. Nag-alinlangan si Gloria na parang nag-aalala na masaktan ang damdamin ni Floyd. Alam ni Floyd ang nais niyang sabihin. Ngumiti siya at sumagot, haha, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Bagamat ako ay alagad ng aking Panginoon at ako ay itinuturing na isang sumisikat na bituin sa iba pang mga disipulo, mayroong isang malawak na agwat sa pagitan namin ng aking Panginoon. Wala akong ibang dapat sisihin kundi ang sarili ko. Ha, sisihin mo sarili mo. Bakit? Tumingin sa kanya si Gloria na may pagtataka. Walang magawa si Floyd na umiling. Ako ang may kasalanan sa hindi pagpili sa landas na inihanda ng aking amo para sa akin.
Kaya naman masyado akong nahuli. Sa mga kakayahan ko ngayon, hindi ko akalaing may maniniwala sa akin kung sasabihin kong alagad ako ni Levi. Ang aking Panginoon ay makapangyarihan, ngunit ako ay mahina. Napabuntong hininga si Gloria, at nanginginig ang boses niya dahil sa pananabik. Ano ang ibig mong sabihin na naghanda siya ng landas? Maaari mo bang ipaliwanag ito? Hindi ko maintindihan. Naniniwala siyang malapit na niyang malaman ang isang sikreto. Ang nainihanda ni Levi para sa kanyang alagad ay tiyak na naglalaman ng lihim ng kanyang mga kapangyarihan. Kapag nakuha ko ang sikretong ito, mapipigilan ko si Levi. Isa pa, baka maging kasing kapangyarihan niya ako. Ngumiti si Floyd at sinabing, simple lang. Itinuro sa amin ng aking master ang pinakapangunahing pamamaraan. Ito ay isang pamamaraan upang makamit ang pinakamabilis na bilis at kapangyarihan. Bagamat simple ang nasabing pamamaraan, kailangan naming magsanay ng husto at magli ng araw at gabi upang makamit ang ninanais na resulta. Huminga siya ng malalim habang nagpatuloy, noon, maraming fast-track techniques na mas mabuti sa sinumang manlalaban sa loob ng ilang buwan. Walang gustong magtrabaho ng husto sa isang pamamaraan na maaaring hindi gumana. Dati, pinili namin ni Asher Dragon ang fast-track technique at tinalikuran ang aming master's technique. Walang inaasahan na ang pamamaraan ng aking Panginoon ay umaangkop sa bawat henerasyon. Nagsisisi si Floyd habang nagpapaliwanag. Kung nagpumilit ako, halos maabutin ko na si Master. Sa kabilang banda, hindi maiwasan ni Gloria na mamangha. Nagsanay ba si Levi sa isang kamangha-manghang antas gamit ang isang simpleng pamamaraan? Hindi pwede. Imposible yan. Ang pamamaraan na iyon ay para sa mga simula upang ailatag ang pundasyon ng kanilang mga kakayahan. Paano ito masasanay sa gayong kamangha-manghang antas? Sigurado si Gloria na imposible iyon. Tumingin si Floyd kay Gloria at sinabing, gayunpaman, may mga taong nagsanay ng husto sa pamamaraang ito kasama si Master. Ang grupo mula sa Carrie Gray Academy ay mas malakas sa akin. Si Cyrus ay nagsasanay din sa pangunahing pamamaraan na ito sa loob ng mahabang panahon at ngayon ay hindi ka pani-paniwalang makapangyarihan. Naniniwala akong kahit ikaw ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3272. Gloria drives the wedge. Nagulat si Gloria sa sinabi ni Floyd. Ang aking makapangyarihang katapangan ay lampas sa imahinasyon ng iba. Paanong may iba pang mas makapangyarihan kaysa sa akin maliban kay Levi Garrison? Mukhang marami pa nga sila. Paanong posible na may handa niya ang kanyang mga disipulo sa walang kapantay na mga manlalaban gamit ang kanyang mga pangunahing pamamaraan? Naguguluhan na nagtanong si Gloria, ibig mo bang sabihin na ang iyong Panginoon ay nagagawang ituloy ang sukdulang kapangyarihan at bilis gamit ang mga pangunahing pamamaraan? Biglang sumagot si Floyd, yeah. Ang mga pangunahing pamamaraan ay ang susi sa kanyang tagumpay. Hindi lihim na nilinang ni Levi ang mga pangunahing pamamaraan. Sa katunayan, maaaring gawin ito ng sino man ayon sa gusto nila. Gayunpaman, hindi nila kailanman maaabot ang yugto ng una. Gayunpaman, hindi naniniwala si Gloria sa kanyang mga salita. Para sa kanya, kalokohan iyon. Paanong posible para sa kanya na lipulin ang higit sa 800 mandirigma ng Ecclesiastic Order sa isang kisap mata lamang gamit ang mga pangunahing pamamaraan? Hindi pwede. Imposible. Kahit na ang pinakakakilakilabot na manlalaban ng Ecclesiastic Order at ang mga maalamat noong sinaunang panahon ay hindi ito magagawa. Kaya naman, sigurado siyang itinago ni Levi ang ilang bagay. Sa madaling salita, ang mga pangunahing pamamaraan ay mga distractions lamang upang lokohin si Floyd at ang iba pa. Puff, ang slow-witted na tao. Hindi napigilan ni Gloria na sawayin si Floyd sa loob. Ganun pa man, alam niyang kailangan niyang akitin ito para buksan ang puso nito sa kanya. Kaya naman, ipinaliwanag niya, para sa Ecclesiastic Order, itong cultivation method ng iyong master ay talagang kilala bilang isang uri ng purong pagsasanay sa pangangatawan. Ito ay tinukoy bilang ang paraan upang ituloy ang pinakamalakas na kapangyarihan. Kapag naabot ng mga magsasaka ang lawak ng kanilang pisikal na kakayahan. Gayunpaman, may mga limitasyon sa ganitong uri ng pagsasanay. Walang alinlangan, ang sinumang maglilinang nito ay magiging mga mandirigma, ngunit hindi sila maaaring lumabas bilang mga nasa pinakamataas na hanay,
lalo pa ang pinakawalang kapantay. Napatulala, nagtanong si Floyd, ganoon ba? Bago ito, normal para sa iyo na isipin na ang purong pagsasanay sa katawan ay maaaring ang pinakamalakas na paraan ng paglilinang. Sa oras na iyon, ang pagsasanay sa physique ang tanging paraan dahil walang kahit katiting na pahiwatig ng espiritual na enerhiya sa paligid. Ngunit hindi ito naaangkop sa kasalukuyang kalagayan. Not to mention, masyadong makapangyarihan ang amo mo. Hindi mo ba alam na naabot na niya ang pinakamataas na antas? Paliwanag pa ni Gloria. Nawalan ng masabi si Floyd. Natigilan siya sa sinabi ni Gloria. Pagkaraan ng ilang sandali ay naramdaman niyang parang may hindi tama. May punto siya. Masyadong makapangyarihan si Master. Ngunit alam namin na ang aking Master ay nililinang ang mga pangunahing pamamaraan sa lahat ng ito. Pagdidiin ni Floyd. Mabilis na sagot ni Gloria, hindi. Hindi mo pa rin ako nakuha. Naisip mo na ba kung paano siya makakakuha ng mabilis hindi nagtagal pagkatapos magsimulang linangin ang mga pangunahing pamamaraan? Matagal siyang hindi nagtanim, di ba? Hindi naman siguro siya makapangyarihan sa simula pa lang, di ba? O marahil, ang iyong potensyal ay hindi maihahambing sa kanya. Pero sa tingin ko hindi. Hindi mo ba alam kung gaano kahusay si Asher Dragon at ang iba pa? Subukang alalahanin ang kahangahangang kahusayan ng iyong master pagkatapos ng kanyang paglilinang. Sigurado akong matagal ka nang nagtanim. Bakit kabaligtaran ng iyong galing sa kanya? Walang alinlangan, ang individual na potensyal at pagsisikap ay gumaganap ng isang bahagi. Ngunit bakit may malaking kaibahan? May kutob ako na may mali. Naisip mo na ba, ano ang problema noon? Nalito si Floyd sa kanyang komprehensibong pagsusuri. Hindi may kakaila, ang kanyang mga punto ay may kahulugan sa kanya. Hindi niya napigilan ang pagkakaroon ng kaparehong sentimiento sa kanya pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Ngunit ano ang maaaring maging problema? Patanong niyang tanong. Kaya naman pakiramdam ko may itinatago ang iyong amo sa inyong lahat. Pinutol ni Gloria ang paghabol. Nang marinig iyon, napabangon si Floyd. Imposible. Hindi maaaring may iniingatan sa akin ang aking amo. Mariing pabulaanan niya. Para sa kanya, si Levi ang pinakakagalang-galang na tao. Kaya, hindi niya tatanggapin ang sinumang tumutol sa kanya, kahit na si Gloria. Hindi pwede. Imposibleng gawin niya iyon. Muli siyang nagtaas ng boses. Nang maramdaman ang pagkadulas ng kanyang dila, sinubukan siyang pakalmayan ni Gloria sa pamamagitan ng tame time na paghingi ng tawad, I'm sorry. Wala akong intensyon na pagdudahan ang iyong Panginoon. Dahil master mo siya, indirectly akin din siya. Hindi ko siya sinisiraan. Sa sumunod na segundo, nabawi ni Floyd ang kanyang kalmado at nagpaubaya. Gloria, ayos lang. Hindi dapat ako nag-overreact. Pagkatapos ng lahat, gumagawa ka lamang ng pagsusuri at pagbabahagi ng iyong pananaw. Wala kang ginawang masama. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3273. Ang iyong guro ay naglalapat ng sining ng pagkonsumo. Sa palagay ko ang aking Panginoon ay dapat na higit na matalino kaysa sa naiisip natin. Sa pagkakaalam ko, si Fiery Demon ay nagsimulang linangin ang mga pangunahing pamamaraan noon pa man kaysa sa aking Panginoon. Gayunpaman, hindi pa rin siya katugma sa kanya. Paliwanag ni Floyd sa paghanga. Nalaglag ang panga ni Gloria sa napakaraming sikreto. Umiling siya, nagsimula itong linangin ng maapoy na demonyo kaysa sa iyong Panginoon. Ibig mo bang sabihin na hindi mo master ang gumagawa ng mga pangunahing pamamaraan? Tumango si Floyd. Oo, balita ko may master din ang amo ko. Sa katunayan, matagal nang ginabayan ng kanyang amo ang nag-aapoy na demonyo bago naging opisyal na alagad niya ang aking amo. Si Gloria ay nakiliti sa Pink tungkol sa sikreto, iniisip kung paano niya ito magagamit bilang isang trump card upang ipalit ang ilang mga mali sa iba pang mga fraction ng ecclesiastic order. Magmamay-ari na ako ng hindi mabibili ng salapi. Sa halip na ang mga mahiwagang damo at mga paglilinis na bato na hinahangad ng lahat, makakakuha ako ng mga naprosesong mahiwagang halamang gamot tulad ng elixir. Bukod doon, maaari pa akong magkaroon ng mga likido na nabubuo ng mga prosesong nakolekta na bato. Aking kabutihan. Iyan ang mga mahalagang bagay na lampas sa imahinasyon ng iba. Hindi ko alam na may master din pala ang amo mo.
Akala ko siya mismo ang gumawa ng mga basic technique. Nagtaas ng kilay si Gloria. Humalaklak si Floyd, hindi ito binuo ng aking amo ng mag-isa, ngunit nagawa ni Forlivia na mag-imbento ng sarili niyang art of consumption. Floyd, markahan mo ang aking mga salita. Ang mga bagay ay maaaring hindi tulad ng kung ano ang tila. Mataimtim na nasambit ni Gloria, dahilan para magmukhang tuliro ang una. Dagdag pa niya, kumbinsido ka na walang itatago sa iyo ang iyong Panginoon, di ba? Ngunit paano ang kanyang amo? Paano kung may discreet technique siya? O marahil, mayroon siyang kakaibang pamamaraan na ipinasa lamang niya sa iyong Panginoon. In a split second, parang may pumasok sa isip ni Floyd. Maraming alam si Master tungkol sa iba pang maingat na, ngunit hindi niya kami hinayaan na linangin ang mga iyon maliban sa pinakapangunahing mukhang pamamaraan. Wala rin siyang binanggit na kahit isang salita tungkol sa forbidden technique. Hindi ba si Master ang nagtayo ng God Crusher ng mag-isa gamit ang isang sinaunang kasanayan sa panday? Kahit na ang mga mula sa Ecclesiastic Order ay naniniwala na ito ay isang ancient divine sword. Nakapagtataka, alam din niya ang kanilang mga kasanayan sa pagpapagaling. Iyon ay nagpapakita na siya ay may kaalaman sa lahat ng bagay, at ang mga pangunahing pamamaraan ay isa lamang sa mga ito. Mukhang marami talaga siyang tinatago sa amin. Nang makitang nawala sa kanyang pag-iisip si Floyd, alam ni Gloria na nagawa niyang gambalain ang isipan ng una. She added insult to injury by stating, tungkol kay Forlivia, wala ka bang naramdamang oray noong binuo niya ang art of consumption? Walang alinlangan, siya ay may talento. Ngunit bakit kailangang maging art of consumption? Sa tingin mo ba nagkataon lang? Lumalim ang pagkunot ng noo ni Floyd. Oo, paanong nagkataon lang na nagawa ni Evie na paunlarin ang art of consumption? Pagkaraan ng ilang sandali, sumigaw si Gloria, ay oo. Inalis ng iyong amo ang lahat ng 13 bahagi ng Ecclesiastic Order nitong round na ito gamit ang mga droplet mula sa isang tasa ng tsaa, hindi ba? Talagang inilalapat niya ang art of consumption ng Ecclesiastic Order sa sandaling iyon. Binibigyang daan nito ang mga magsasaka na paikliin ang hangin sa kanilang paligid at hubugin ito sa anumang gusto nila. Kung ang iyong Panginoon ay nagpakawala lamang ng kanyang husay mula sa kanyang purong pagsasanay sa pangangatawan, ito ay isang hindi magaganap na puwersa na nagmumula sa kanyang katawan. Pero dahil siya, maaaring ay freeze ang mga patak para maging nakamamatay na mga sandata sa hangin, walang alinlangan na inilalapat niya ang art of consumption. Nakaugat sa lupa si Floyd. Hindi sumagi sa isip niya na may alam ang kanyang amo tungkol sa art of consumption. Siyempre, isang pirasong cake pa rin para sa iyong amo na lipulin ang daan-daang mandirigman ng Ecclesiastic Order kahit na wala siyang alam tungkol sa art of consumption. Ngunit kung nailabas niya ang kanyang husay mula lamang sa kanyang purong pagsasanay sa pangangatawan, sa palagay ko ay magbunga ito ng matinding labanan. Dagdag pa ni Gloria. Natigilan si Floyd ng patuloy na dagdagan ni Gloria ang gatong sa nagniningas na apoy. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay nagsalita, maaaring ang aking amo ang gumabay kay Forlivia sa paglinang ng sining ng pagkonsumo. Kung ganoon nga ang kaso, ipinapalagay ko na ang katapangan ng aking master ay hindi dahil sa kanyang purong pagsasanay sa pangangatawan, ngunit, dahil siya ay dalubhasa sa art of consumption. Pinipigilan ang kanyang kagalakan, tumanggaw si Gloria at paimbabaw na nagsalita, oo. May posibilidad. Ngunit gayunpaman, hindi tayo dapat magmadali sa conclusion. Gayunpaman, mas nagiging kainahinala si Floyd kay Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3274. Dapat may natuklasan siya. Maaaring iniingatan ka ng iyong Panginoon, sa takot na malagay mo ang iyong sarili sa linya kapag sinusubukan mong master ang art of consumption. Sino ang nakakaalam, ito ay nakapipinsala at magdudulot pa ng problema para sa iyo. Kung gayon, huwag mong sisihin ang iyong Panginoon. Dapat ka pang ang magpasalamat sa kanya sa pagiging protective niya sa iyo. Si Gloria ay parang nagsasalita para kay Levi. Halatang mahusay siya sa paglalaro ng mga underhanded tactics at pagmamanipula ng iba. Kahit papaano, ang hindi natitinag na tiwala ni Floyd kay Levi ay nayanig sa kanyang kahusayan sa pagsasalita. Ang kasuklam-suklam na babae ay naglagay pa ng isang palabas sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya para sisihin si Levi.
Gayunpaman, walang insight si Floyd sa sitwasyon. Sa katunayan, pabirong sagot niya, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko sisisihin ang aking amo sa anumang bagay. Mapalad ka na magkaroon ng isang mapagmalasakit na master. Makalipas ang ilang segundo, muling nagtanong si Gloria nang may dumating sa kanya, kung hindi ako nagkakamali, paulit-ulit niyang binalaan si Asher Dragon at ang iba pa na magtago sa ibang lugar noong nakikipaglaban siya sa Zyperia dati, hindi ba? Natatakot siyang baka mahukay ng iba ang kanilang espiritual na mga buto, hindi ba? Oo, tumango si Floyd. Mukhang alam ng iyong amo ang Ecclesiastic Order. Alam pa niya ang tungkol sa paglipat ng mga espiritual na buto. Kaya naman nahuhulaan niya na si Asher Dragon at ang iba pa ay na-target. Hindi ba't ipinahihiwatig nito na, naputol ang boses ni Gloria habang kusa siyang huminto para sulyapan si Floyd ng maingat. Bumantong hininga ng pagpipitagan ang huli bago sumagot, oo. Mukhang nahuhulaan ng aking amo ang hinaharap. Nagawa niyang mahulaan ang lahat. Ay oo. Naaalala ko na alam na niya ang tungkol sa pagkakaroon ng Ecclesiastic Order matagal na ang nakalipas bago tayo lumitaw, hindi ba? Ginaya pa niya tayo para takutin ang Love of Gods, di ba? Binanggit ni Gloria ang paksa. Nakakuha siya ng maraming impormasyon tungkol kay Levi sa pamamagitan ng isang serye ng mga pagsisiyasat. Oo, tama ka. Hindi nakakagulat na binanggit niya ang konsepto ng Esoteric Guild of the Ecclesiastic Order sa sandaling iyon. Umalangaw si Floyd. Naliwanagan siya ni Gloria, ganyan yan. Nangangahulugan ba na alam na ni Master ang tungkol sa pagkakaroon ng Ecclesiastic Order matagal na ang nakalipas at pinagkadalubhasaan ang Art of Consumption? Tila, ang tinatawag na mga pangunahing pamamaraan ay upang ilihis ang ating atensyon mula sa sining ng pagkonsumo. Tungkol naman sa tinatawag na self-developed technique ni Evie, ito ay ang Art of Consumption na itinuro niya. Bilib ako sa amo mo. Hindi kailanman sumagi sa isip ko na magkakaroon ng isang hindi magagapi na manlalaban na tulad niya. Pastahan ako na dapat niyang taglayin ang maalamat na klaseng espiritual na mga buto. At saka, may kutob ako na si Forlivia din ang humahabol sa kanya. Ipinapalagay ko na walang sino man mula sa Ecclesiastic Order na may ganoong espiritual na mga buto. Sa kalaunan ay dinala ni Gloria ang paksa. Dahil nabanggit mo ito, gusto kong malaman kung anong uri ng espiritual na buto ang taglay ng aking amo at ni Evie. Narinig ko na sinuri ni Sonia Dolan at ng iba pa mula sa North Pavilion ang kanilang espiritual na mga buto dati. Sayang naman wala na akong clue pagkatapos nun. Narinig ko lang na natulala si Sonia at ang iba pa. Tila ang espiritual na buto ng aking Panginoon ay lampas sa kanilang inaasahan. Walang kamalay-malay na daldal ni Floyd. Lumulundag sa tuwa ang puso ni Gloria sa bagong pahiwatig. Nangako siyang maghukay ng unang impormasyon mula kay Sonia. Siguradong may natuklasan ang B*Turk. Gayunpaman, nagpasya siyang maging maingat sa isang dalawang-pronged na diskarte. Sa pamamagitan nito, susubukan muna niyang maghukay ng impormasyon tungkol sa mga espiritual na buto ni Levi at Forlivia mula kay Sonia at sa iba pa. Pagkatapos nito, susubukan niyang tingnan kung maaari niyang pukawin si Floyd na makuha ang mga espiritual na buto. Para sa kanya, nagkataon lang, na-trace ko pa lang ang pangalan ng 6 pang Bone Masters. Gusto mo bang tumulong na ipadala ang listahan sa iyong Panginoon? Kasabay nito, maaari mo siyang tulungan kung kailangan niya ng tulong. I'll notify you once there is any update on my side, she stated casually and handed the list to Floyd. Okay, tumango ang huli. Hindi na kailangang sabihin, nagtiwala siya sa kanya. Oh, huwag magmadali ngayon. Mas mabuting i-double check ko muna. Paano kung sino man mula sa Ecclesiastic Order ang nagbabalak na mag-aklas laban sa iyong amo? Sabi niya sa huli. Pagkaraan ng ilang oras, tiniyak niya kay Floyd na ayos lang na magpatuloy, na sinasabing wala siyang naramdamang mali. Walang pag-aalinlangan, umalis si Floyd upang dalhin ang listahan kay Levi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabangga niya si Sonia at ang iba pa na papunta rin para ipadala ang listahan ng mga Bone Master sa kanyang amo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3275. Ingat sa babae. Nagkataon lang. Dapat nandito ka para ipadala din ang listahan ng mga Bone Master sa aking amo. Masayang ngumiti si Floyd.
Hindi niya namalaya na ang nagkataon ay itinayo ng isang kasuklam-suklam na Gloria. Una niyang inayos na ipadala niya kay Levi ang listahan ng mga Bone Master ngunit nagbago ang isip niya sa mga huling minuto. Ito ay dahil ang kanyang mga subordinate ay nag-update sa kanyang Sonya at ang iba ay papunta na upang ipadala ang kanilang listahan kay Levi. Kaya naman, pinigilan niya si Floyd ng ilang oras para mabangga niya si Sonya at ang iba pa. Sa pamamagitan nito, mas magtutuon si Levi sa listahan ng mga Bone Master. Sigurado akong hindi siya maghay-hinala dahil nakaayos ako ng maayos. Sa sandaling makuha ni Levi ang 2 kopya ng mga listahan, binasa niya ang mga ito at nakita niya ang mga dobleng pangalan gaya ng inaasahan ni Gloria. Sinadya niya ang naunang pagkikitang iyon para hindi siya makaamoy ng daga. Mr. Garrison, umalis pa rin ito sa huling batch. Dapat matrace natin sila sa loob ng ilang araw na ito, determinadong wika ni Sonya. Sinusubaybayan nila ang listahan ng mga Bone Master ng husto kamakailan. Okay, may utang na loob ako sa'yo. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa akin kung ikaw ay nasa mainit na tubig. Seryosong saad ni Levi. Siya ay nagkasala ng pagkatalo sa Three Sages of North Pavilion dati. Kaya naman, ipinangako niya sila bilang tanda ng kabayaran. Si Sonya at ang iba pa ay natuwa doon. Hindi nagtagal, nagtalaga si Levi ng iba upang subaybayan ang mga Bone Master. Lahat, hayaan mo akong paalisin kayo. Inialok ni Floyd ang kanyang mahusay na mabuting pakikitungo. Matapos makipag-usap kay Floyd, nagdilim ang ekspresyon ni Sonya at ng iba pa. Tinanong siya ni Magnus, nakipag-ugnayan ka ba sa isang tao mula sa West Pavilion kamakailan? Oo, bakit mo tinatanong sa akin ito? Sagot naman agad ni Floyd. Babae naman, tama ba ako? Tanong ni Sonya na may bahid ng hindi matukoy na emosyon sa kanyang mga mata. Oo, pero paano mo nalaman ang tungkol doon? Napatulala si Floyd. Layuan mo siya, hindi siya ordinaryong babae. Ilalagay mo lang ang iyong sarili sa malalim na tubig sa pamamagitan ng pakikitungo sa kanya. Masungit na babala sa kanya ni Sonya. Binalaan pa siya ni Magnus sa pamamagitan ng pagputol ng kalokohan, heed my words. Mas mabuting putulin mo agad ang relasyon sa kanya. Huli na para iyakan ang natapong gatas kapag nakatagpo ka ng malungkot na kapalaran mamaya. Yung iba naman ay nakikiusyoso at patuloy na nagtatanong tungkol sa pagkakakilanlan ng babae. Nang ibunyag ni Magnus ang kanyang pagkakakilanlan sa kanila ng maingat, hininaan nila ang kanilang mga boses at nag-echo, nakikita ko. Yung babaeng yun, mas mabuting layuan niya ito bago siya mabiktima anumang oras. Napatitig sila kay Floyd sa sobrang pagtataka. Wala sa kanila ang nakaisip na malapit na siyang makikilala ni Floyd. Tama nga, imposibleng matitigan siya ng babaeng iyon. Ano sa lupa ang nangyari? Maya-maya, may pumasok sa isip nila. Huwag kalimutan na siya ay alagad ni Levi. Kaya naman, hindi pangkaraniwan para sa sinumang babae na mahulog ang ulo sa kanya. Imbes na matarante si Floyd sa mga sinabi nila, ngumisi si Floyd. Haha, kung hindi dahil sa kung paano mo tinulungan ang aking amo, baka nagpasimula ako ng welga laban sa iyo. Mas mabuting huwag mo nang tapakan ang aking mga paa sa pagsasabi nito muli. Kung hindi, sarili mo lang ang sisisihin mo kapag pinalabas ko ang galit ko. Malamig na sambit ni Floyd. Tinitigan siya ni Sonya at ng iba pa bago tumawa. Isang salita lang ang ibinibigay namin sa iyo. Hindi mahalaga sa amin kung papansinin mo ito. Okay, ingatan mo ang sarili mo kung ganoon. Huwag mong pababayaan ang iyong bantay at mahulog sa bitag ng iba. Tinapik ni Magnus ang balikat ni Floyd bago humakbang kasama ang iba. Kung si Levi ay nasa katulad na sitwasyon kay Floyd, maaaring patuloy nilang paalalahanan siya na alertuhan siya. Sa kabaligtaran, nadama nila na sapat na ito upang ipaalala kay Floyd ang potensyal na banta. Nasa huli na kung magpasya siyang sundin ang kanilang payo. Bukod dito, hindi nila naramdaman ang pakikialam sa kanyang mga gawain. Sa pagtitig sa kanilang umaatres na mga figure, ang mga labi ni Floyd ay lumiit sa isang ngisi habang siya ay ngumuso. Huwag na huwag mong subukang itaboy ang pagitan natin. Ang kanyang gut instinct ay nagsabi sa kanya na ang mga bagay ay magiging ganoon. Not to mention, nakikinita pa niya na bibigyan siya ng mga ito ng ganoong paalala at payo.
Nauna na siyang nakumbinsi ni Gloria na ang lahat ng mga fraction ng Ecclesiastic Order ay masama ang pakikitungo sa isa't isa. Sa madaling salita, lahat sila ay mga mortal na kaaway na hindi tumitigil sa paghampas sa isa't isa, na nangakong lalaban sa isa't isa hanggang sa mapait na wakas. Sa 5 pavilion, ang puot sa pagitan ng West Pavilion at North Pavilion ay tumindi habang lumilipas ang panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3276. Si Levi at ang kanyang pagtitiwala kay Floyd. Sa paglipas ng mga taon, ang dalawang paksayon ay nagkaroon ng maraming pagtatalo, at sila ay umaatake sa bawat isa sa tuwing sila ay magkaroon ng pagkakataon. Nakipag-away pa si Gloria sa ilan sa mga nakababatang miyembro ng North Pavilion, kaya hiniling niya kay Floyd na mag-ingat sa kanila. Sinabi ni Gloria kay Floyd na dahil nagkaroon sila ng kasaysayan ng North Pavilion, natural lang na pagsalitaan siya ng mga ito ng masama para magkaroon siya ng hiwalayan sa pagitan nila ni Floyd. Pagkatapos ng lahat, ang North Pavilion at West Pavilion ay magkaaway at wala nang ibang gusto kundi lipulin ang isa't isa. Nakumbinsi ni Gloria si Floyd na dahilan kung bakit gustong maghasik ng hidwaan sa pagitan nila ang mga miyembro ng North Pavilion. Talagang henyo ka, Gloria. Alam mong mangyayari ito at binalaan mo ako tungkol dito. Kung hindi, pinahuhulaan ka sana nila, at hindi rin kita iginagalang. Salamat sa iyong katalinuhan, hindi nila nakuha ang kanilang paraan. Nagtiwala si Floyd kay Gloria at tuluyang hindi pinansin ang babala ni Sonia at ng iba pa. Iyon ay dahil sinabi nila ang lahat ng sinabi ni Gloria kay Floyd na sasabihin nila. Halos kapareho ito ng hula ni Gloria, dahil alam niya kung ano ang mangyayari kung iset up niya silang magkita. Ang babae ay walang anuman kung hindi isang maselang planner. Maaari niyang mahulaan ang hinaharap at magplano ng naaayon, tinitiyak na ang lahat ay nasa kanyang kontrol. Kung hindi lang inihanda ni Gloria si Floyd ng maaga, magdududa sa kanya ang lalaki. Pagkatapos ng lahat, si Sonia at ang iba pa ay bahagi ng Ecclesiastic Order. Makumbinsi si Floyd na dapat may dahilan kung bakit hindi nila nagustuhan si Gloria. Gayunpaman, dahil na brainwash na siya ni Gloria, hindi niya akalaing mapagkakatiwalaan si Sonia at ang iba pa. Sa puntong iyon, naniwala si Floyd na sinusubukan lamang siyang manipulahin ni Sonia at ng iba pa at dapat siyang mag-ingat sa kanila. Siguradong may lihim silang motibo sa pagsisikap na tulungan ako. Mas mabuting mag-ingat ako sa paligid nila. Ayon kay Gloria, lahat ng nasa Ecclesiastic Order ay tuso at mapanganib. Iyon ang dahilan kung bakit walang pinagkakatiwalaan si Floyd maliban sa kanya. Samantala, sa hideout, nagtalaga na si Levi ng mga taong tutunten sa mga Bone Master. Agad siyang napangiti nang makita si Floyd. Magaling. Makakarating ka sa North Pavilion of the Ecclesiastic Order. Gayunpaman, tila malungkot ang mukha ni Floyd. Master, sa tingin ko dapat kang mag-ingat kay Sonia. Dapat mong malaman kung anong uri ng mga tao ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order. Dapat ay may lihim silang motibo sa pagnanais na tulungan tayo, kaya hindi natin mapagkakatiwalaan ang alinman sa kanila. Sa lahat ng pag-aaway na nangyayari, halos hindi nila mapanatili ang kanilang sarili sa pagkakasunod-sunod. Bakit sila mag-aaksaya ng oras sa atin? Ang mga tao ay hindi lamang tumulong sa iba ng walang kapalit. Tumanggaw si Levi bilang pagsang-ayon. May punto ka. Sa palagay ko ay hindi rin makatuwirang magtiwala sa kanila ng buo. Sa ngayon, give and take na lang. Tinulungan nila kami, kaya tinutulungan namin sila. Natural, alam ng lalaki ang kanyang ginagawa. Gayunpaman, nagulat siya na ganoon ang sasabihin ni Floyd. Tama ka na mag-ingat sa Ecclesiastic Order. Sa lahat ng tao dito, ikaw ang pinaka nag-aalala sa akin. With your level of vigilance, I'm sure you'll do just fine, pagpapalakas ng loob ni Levi sabay tapik sa balikat ni Floyd. Nag-aalala si Levi na ang mga nakapaligid sa kanya ay mapakinabangan ng Ecclesiastic Order, lalo na ang isang tulad ni Floyd na maraming pakikitungo sa utos. Kahit na hinanap nila ang listahan ng mga Bone Master, kailangan pa rin nilang harapin ang order. Kaya naman, natural lang na mag-alala si Levi kay Floyd. Gayunpaman, hindi inakala ni Levi na mag-iingat ang lalaki sa lahat ng nasa Ecclesiastic Order maliban kay Gloria. Matapos pakinggan si Floyd, ganap na gumaan ang pakiramdam ni Levi.
Kung mag-iingat si Floyd, wala akong nakikitang dahilan para patuloy akong mag-alala sa kanya. Napakagaan ng loob ni Levi na hindi man lang nagtanong kay Floyd tungkol sa listahan. Pagkatapos ng lahat, kumbinsido si Levi na si Floyd ang pinaka-maaasahan sa kanyang mga alagad. Siya ang pinaka-rational sa kanila dahil iba siya sa Asher Dragon at sa iba pa. Ang tiwala ni Levi kay Floyd ang dahilan kung bakit hindi niya inasahan na ang lalaki ay mabubulag ng pag-ibig. Hindi kaagad umalis si Floyd pagkatapos noon. Sa halip, nanatili siya para kausapin si Levi. Hey, Master, si Evie ay talagang nag-aaral ng Art of Consumption, di ba? Pansamantalang tanong ni Floyd. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3277. Master na nag-iingat ng kanyang mga lihim. Matapos umiling bilang tugon, buong seryosong paliwanag ni Levi, hindi naman. Ang mastering ni Evie ay halos na pareho sa Art of Consumption, pero mas potent ito dahil naniniwala akong mas maganda ang techniques niya at mas potensyal. Natural, hihigitin niya ang Art of Consumption. Nagsalita si Levi ng totoo, dahil ang Art of Consumption ng Ecclesiastic Order ay nangangailangan ng sapat na dami ng espiritual na enerhiya at mahiwagang halamang gamot upang linangin. Ang pamamaraan ay katulad ng kay Forlivia. Ngunit ang kanya ay maaaring linangin kahit na siya ay nasa isang malupit na kapaligiran at walang espiritual na enerhiya dahil umasa siya sa mga elemento sa paligid niya upang palakasin ang sarili. Iyon ang hindi kayang gawin ng Ecclesiastic Order sa kanilang bersyon ng Art of Consumption. Kaya naman, naniniwala si Levi na ang bersyon ni Forlivia ay maaaring maging mas mabisa kaysa sa Order. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Floyd ang sinasabi ng kanyang amo, kaya nagbago ang kanyang ekspresyon. Naitanong lang niya iyon dahil sinabi sa kanya ni Gloria na nililinang ni Forlivia ang Art of Consumption. Gusto niyang subukan si Levi kung magiging tapat sa kanya ang lalaki. Kung sinabi lang ni Levi sa kanya na oo, ipagpalagay niya na ang lalaki ay totoo. Sa kasamaang palad, ang tugon ni Levi ay hindi ang inaasahan ni Floyd na marinig. Ayon kay Gloria, ito ay nangangahulugan na si Master ay hindi lubos na nagtitiwala sa akin, alam ko na. May tinatago siya sa akin. Sa kabila ng katotohanang walang ginawang masama si Levi, nagpa siya si Floyd na itago ang kanyang iniisip at ngumiti lang bilang tugon. Kahit na walang sinabi si Floyd kay Levi, ang kanyang katapatan sa kanyang Panginoon ay nagsimula ng masira. Guro, dapat na akong umalis sa iyong buhok para ipagpatuloy ko ang paghahanap para sa listahan. Alalahanin mong alaga ang mabuti si Evie dahil sigurado akong marami ang nakakulong sa kanyang espiritual na buto, paalala ni Floyd. Huwag kang mag-alala, nasa mabuting kamay si Evie. Matapos matiyak na tumango kay Floyd, hinimok ni Levi ang lalaki na manatiling ligtas, kahit natiwala siya na magiging maayos ang kanyang disipulo. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nakatanggap ang Ecclesiastic Order ng balita na ang mga nasa Wolf God Palace at ang iba pang mga paksayon ay hindi gumalaw ng buong puwersa dahil nagpadala lamang sila ng kanilang mga elite sa huling pagkakataon. Gayunpaman, sa pagkawala ng napakarami sa kanilang mga elite, ang Wolf God Palace at ang iba pa ay nasa kanilang mga huling paa. Sa Ecclesiastic Order, tanging ang pinakamalakas ang nabubuhay, ang mahihina ay masisira o lalamunan. Dahil nawala ang higit sa kalahati ng kanilang mga puwersa, walang paraan ang Wolf God Palace at ang iba pa ay maaaring hawakan ang kuta. Mas malamang kaysa sa hindi, sila ay lumunin ng buo ng iba pang mas malalakas na paksayon. Nang kumalat ang balita, napagtanto ng lahat kung gaano kalupit ang Ecclesiastic Order at nagkaroon ng alitan sa pagitan ng mga paksayon sa loob ng order. Ipinakita nito sa mundo na ang mga miyembro ng utos ay nagmarcha sa ilalim ng parehong banner ngunit nabigong magkasundo tulad ng isang maayos na organisasyon. Napangiti si Floyd nang marinig niya ang balita, dahil ang Ecclesiastic Order pala ang sinabi sa kanya ni Gloria, isang malupit na grupo ng mga tao na masayang magpapatayan para sa kanilang sariling pakinabang. Ang mga mahihina ay palaging mabubuli kung hindi sasamantalahin. Sa tingin ni Sonia at ng iba pa, kaya nilang magunjok sa pagitan namin ni Gloria, ha? Anong lihis na grupo? Wika ni Floyd, na natutuwa na binalaan siya ni Gloria tungkol sa mga miyembro ng Ecclesiastic Order. Kung hindi dahil kay Gloria, naniwala ako sa mga kasinungalingan nila, at malamang na naging sanhi ito ng away sa pagitan ng Master at West Pavilion.
Ang North Pavilion lang ang may mapapakinabangan sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa akin na magtiwala sa kanila. Sinabi ni Floyd kay Gloria ang lahat nang makita niya ito. Sa kabutihang palad, sinabi mo sa akin kung ano ang mangyayari noon pa man. Kung hindi, naloko ako na gumawa ng isang bagay na pagsisisihan ko habang buhay. Bilang tugon, walang sinabi si Gloria kundi kinukutya ang ginawa ni Sonia. Balang araw, babayaran ko ang babaeng iyon sa pagsasabi ng ganyan tungkol sa akin kay Floyd. Inisip lamang ni Gloria na posibleng mabigyang babala ni Sonia si Floyd tungkol sa kanya ngunit hindi siya lubos na nakatitiyak na gagawin ng babae. Matapos mapatunayang totoo ang hula niya, kumulo sa galit si Gloria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3278. Ang pagiging parehong Diablo at ang Anghel. Iniisip pa niya kung paano siya makakaganti. Gayunpaman, alam ni Gloria na hindi pa ito ang tamang oras para kumilos kay Sonia noon dahil hindi pa nahahanap ang listahan ng mga Bone Master. Wala pa akong magagawa kay Sonia at sa iba pa. Hindi bababa sa hindi hanggang sa mahanap namin ang listahan. Tapos, pwede silang tumaya na pupuntahan ko sila. Sa ngayon, babantayan ko muna sila at babantayan ang bawat galaw nila. Alam ni Gloria kung ano man ang nasa isip ni Sonia at ng iba pa at kung aling mga Bone Master ang natagpuan nila, dahil mayroon siyang higit sa isang impormante sa North Pavilion. Ang lahat ng kanyang mga impormante ay mga lalaki, at kinokontrol niya ang mga ito sa parehong paraan na kinokontrol niya si Floyd, na nagsagawa ng mas maraming pagsisikap na pamahalaan kaysa sa kanyang iba pang mga puppet. Pagkatapos ng lahat, si Floyd ay isang mas maingat na tao dahil marami siyang pinagdaanan kasama si Levi. Kung hindi dahil sa paninisi niya sa sarili pagkatapos ng nangyari kay Asher Dragon at sa iba pa, malamang na hindi nagtagumpay si Gloria sa paghila sa mga string ni Floyd. Hindi gaanong kinailangan ng pagsisikap ni Gloria na manipulahin ang mga lalaki sa North Pavilion at pakainin sila sa kanyang palad. Ang ilan sa kanila ay magtatraidor sa paksayon o itatapon ang kanilang buhay para sa kanya. Sa mga impormante na nakatanim sa North Pavilion, alam ni Gloria ang bawat galaw ni Sonia at ng iba pa. Iyon ay kung paano siya palaging pinamamahalaang upang manatili ng isang hakbang sa unahan ng mga ito sa isang eksaktong kopya ng kanilang listahan ng mga Bone Masters. Natural, hindi lang ang North Pavilion ang pinagtaniman niya ng kanyang mga impormante dahil napakagaling niyang magmanipula ng mga lalaki, lalo na ang mga maimpluwensya sa kani-kanilang paksayon. Dahil ang karamihan sa mga lalaki ay walang ginawa kundi ang magtanim mula ng ipanganak, sila ay halos walang muwang bilang isang sanggol, na ginagawa silang madaling target para kay Gloria. Maging ang Ghost Wolf, na pinatay ni Levi, ay minamanipula rin niya. Higit pa rito, hindi lamang ang mga kabataan ang naging biktima ng mapang-akit na paraan ni Gloria, maraming makaranasang matatanda ng iba't ibang paksayon, din, ang nahulog sa ilalim ng kanyang kontrol. Anuman ang edad ng mga lalaki, lahat sila ay naging biktima ni Gloria pareho lang. Gayunpaman, tulad ng iba, hindi perpekto si Gloria. Hindi mahalaga kung gaano kaseloso ang babae dahil tiyak na mabibigo siya kung minsan. Lumipat na lang si Gloria sa ibang target sa tuwing mabibigo siya. Alam ng marami sa Ecclesiastic Order ang tungkol sa kanyang mapanlinlang na paraan, at iyon ang dahilan kung bakit sinubukan ni Sonia at ng iba pa na balaan si Floyd. Gayunpaman, imposibleng makinig si Floyd sa kanila dahil nahulog na ang ulo niya kay Gloria. Ha! Biglang nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Floyd. Ayos ka lang ba? May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Gloria. Katulad ng sinabi mo, may itinatago sa akin ang aking amo, sinabi niya sa akin na ang nililinang ni Evie ay hindi ang art of consumption. Pagkatapos, sinabi ni Floyd kay Gloria ang lahat ng sinabi ni Levi sa kanya, at ang babae ay nabigla dito. Mas potent ba talaga ang kanyang self-created technique kaysa sa art of consumption? Matapos itong pag-isipang mabuti, naalala ni Gloria kung gaano kalakas ang kanyang pamamaraan kahit na bumalik ang espiritual na enerhiya. At iyon ay simula pa lamang. Ngayon na mayroon na siyang espiritual na enerhiya at iba pang mga mapagkukunan, dapat na may kakayahang maabot ang mga bagong taas. Nang marinig ni Gloria kung paano inilarawan ni Levi ang pamamaraan ni Forlivia kay Floyd, agad na nanlaki ang kanyang mga mata sa kasakiman,
dahil napagpasyahan niyang kunin ang kanyang mga kamay sa higit pa sa mga espiritual na buto ni na Levi at Forlivia. Sa pag-iisip tungkol sa paggawa ng sariling diskarte ni Forlivia, hindi napigilan ni Gloria na mapangiti ng masama. Gayunpaman, nang mapansin niya si Floyd na nagtatakang nakatingin sa kanya, mabilis na bumalik si Gloria sa kanyang katinoan. Ako, sa palagay ko hindi ka dapat tumalon sa mga conclusion. I mean, paano kung iba talaga? Katulad pero magkaiba, maingat na tugon ni Gloria. Bagamat si Gloria ang nagpaisip kay Floyd na walang tiwala sa kanya ang kanyang amo, nagkunwari itong maunawain. Pero napag-usapan namin ito, at sa tingin ko ay hindi niya, the asterisk and it. Nahirapan si Floyd na tapusin ang kanyang pangungusap, dahil kahit nagdududa siya kay Levi, hindi siya nang ahas na magsalita ng masama tungkol sa kanyang amo. Kung gusto mong malaman, may paraan para malaman natin, boses ni Gloria na may kasama pang ngiti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3279. Paghila ng mga strings. Agad namang lumingon si Floyd kay Gloria. Anong paraan? Maaari mong hilingin kay Evie na ituro sa iyo ang kanyang sariling nilikha na pamamaraan at subukan ito para sa iyong sarili. Pagkatapos, malalaman mo sigurado. Walang silbi ang pag-iisip mo lang, di ba? Mungkahi ni Gloria, na nagbabalak na kunin ang pamamaraan para sa kanyang sarili. Dito, came time na tumanggaw si Floyd bilang tugon. Magandang ideya iyan. Kakausapin ko si Evie tungkol dito sa sandaling magkaroon ako ng pagkakataon. Walang pag-aalinlangang sasang-ayon ang isang taong kasing bait niya sa aking kahilingan. Dahil sa magandang pagtuturo ni Master, nakasanayan na naming ibahagi ang lahat sa isa't isa. Walang sikreto sa pagitan natin. Mukhang close kayong dalawa. Naiinggit ako sa ganoong relasyon. Hindi ako makapaghintay na maging bahagi ninyo. Nakangiting sabi ni Gloria. Nagulat ang babae, hindi inaasahan ng babae na kusang loob na ibabahagi ni Forlivia ang pamamaraan kay Floyd. Nagsimula pa nga siyang mag-isip kung paano niya lilanlangan si Forlivia na ibigay ang gusto niya. So ganun lang kadali yun ha. Hindi ko na kinailangan pang gumawa ng engranding plano. Kung nakuha ni Floyd ang pamamaraan, nangangahulugan iyon na nakuha ko rin ito. Nagpahiwatig pa si Gloria kay Floyd na gusto niyang maging kanya kaagad para makasali siya sa social circle nito. Dahil doon, napuno ng excitement si Floyd. Sa sobrang tuwa niya ay halos hindi na siya makapaghintay na ipakilala si Gloria kay Levi at sa iba pa. Gayunpaman, dahil sa sinabi sa kanya ni Gloria noon, mas alam niya kaysa gawin ang ganoong bagay sa ngayon. Hindi na magtatagal. Kapag tama na ang panahon, ipapakilala kita kay Master at sa iba pa, saad ni Floyd na may halong panghihinayang. Okay, ipagpatuloy natin ang paghahanap sa mga Bone Master sa ngayon, natural na suhestyon ni Gloria, tiwala pa rin na nasa palad niya si Floyd. Ang pagbabantay kay Sonia at sa iba pa ay mahalaga sa susunod na bahagi ng plano ni Gloria, dahil kailangan niyang maging handa na kumilos sa espiritual na mga buto ni na Levi at Forlivia anumang oras. Nagulat ang Ecclesiastic Order nang marinig nila na hinahanap ni Levi ang salarin na nagnakaw ng espiritual na buto ng kanyang mga kasama. Iniisip nila kung sino ang maaaring gumawa nito ng napakabilis at walang iniiwan na bakas. Tulad ni Sonia at ng iba pa, ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order ay nabigla nang marinig nila ang nangyari kaya sinubukan nilang malaman kung sino ang salarin. Sa pagkakataong iyon, napagpasyahan nilang ilayo ang atensyon kay Levi dahil hindi sila nang ahas na gumawa ng move sa lalaki. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na ang mga paksayon ay uupo lamang ng walang ginagawa. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay hindi lamang ang target na mayroon sila sa kanilang mga crosshair. Ang pagsaksi sa pagiging kakaiba ni na Levi at Forlivia ay nagturo sa kanila na maraming katulad ng dalawa doon at kailangan lang nilang tumingin ng husto. Kaya naman, nagpa siya ang utos na palawakin ang saklaw nito sa buong mundo sa halip na tumuon lamang kay Erodia. Nilalayo nilang tugisin ang mga Diyos-Diyosan at mga espiritual na buto, lalo na ang mga nasa Elterton Union. Sa hindi mabilang na mga deity na naninirahan sa Elterton Union, natural lang na ang lugar ay naging target ng maraming paksayon sa Ecclesiastic Order. Sa una, nais ng Elterton Union na lumaban sa utos. Ang pagiging nasa ilalim ng hinlalaki ni Levi ay sapat na masama,
kaya hindi namin hahayaan ang ecclesiastic order na gawin din ito sa amin. Gayunpaman, nadurog sila sa ilalim ng malakas na puwersa ng utos sa sandaling sinubukan nilang lumaban. Sa puntong iyon sa wakas ay napagtanto ng Elterton Union kung bakit ang utos ay nang-ahas na hamanin si Levi. Dahil walang magawa sa nang-aapi sa kanila, walang choice ang Union kundi magpasakop sa huli. Gaya ng inaasahan, nakuha ng Ecclesiastic Order ang gusto nila, ang kahangahangang espiritual na mga buto ng super deities. Kahit na ang tatlong pinakamakapangyarihang nakuha nila ay mas mababa pa sa maalamat na klase, sila ay itinuturing na pambihirang gayunpaman. Gayunpaman, hindi sila karapat-dapat na eye transplant. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3280. Ang mga taga-suporta ng Zarainians. Tanging ang mga malapit sa maalamat na klase ay nagkakahalaga ng panganib ng isang transplant. Gayunpaman, yaong mga nagtataglay ng gayong magagandang espiritual na mga buto ay mga talento na dapat pangalagaan. Sa katunayan, ito ay isang magandang bagay na ang kanilang mga espiritual na buto ay hindi sapat na malakas dahil hindi marami ang makaligtas sa pamamaraan. Kung ikukumpara sa pag-ikli ng kanilang buhay, ang pagkuha para sa pag-aalaga ay isang mas mahusay na alternatibo. Hindi nagtagal bago ang isa pang mahiwagang grupo ay nagsimulang makipagkompetensya sa Ecclesiastic Order upang magdagdag ng mga bagong Diyos sa kanilang mga hanay. Maraming mga paksayon ng utos ang nag-cross ang landas sa mahiwagang grupo at napagtanto na ang kanilang mga kaaway ay kasing kakayahan nila. Ang mga miyembro ng grupo, na nilagyan ng kakaibang high-tech na kagamitan at may kakaibang enerhiya sa kanila, ay nagulat sa Ecclesiastic Order dahil ang utos ay hindi pa nakatagpo ng mga kaaway na tulad nila dati. Ang antas ng labanan sa pagitan ng dalawang puwersa ay patuloy na tumaas habang sila ay nakikipaglaban sa isa't isa sa buong mundo. Napag-alaman na ang misteryosong grupo ay walang iba kundi ang organisasyong sumusuporta sa mga Zarainians, na umaasa rin sa mga spiritual ley lines at spiritual bones para mabuhay. Ang pinagkaiba nila sa utos ay ginamit nila ang mga paraan ng Adrunian sa paglinang ng potensyal ng tao. Naturally, ang mga tao ay isinilang na may dakilang kapangyarihan, at nasa kanila ang paggalugad ng kaloob sa loob. Para sa Ecclesiastic Order, ang kanilang paraan ng paglinang ng potensyal ay ang art of consumption. Ang organisasyon, din, ay may paraan para sa paglipat ng mga espiritual na buto, at ito ay mas mahusay kaysa sa order. Sa kanilang advanced na teknolohiya, ginawa nilang madaling isagawa ang pamamaraan. Siyempre, ginawa lamang nila ang kanilang pamamaraan pagkatapos magsagawa ng hindi mabilang na mga eksperimento at magsakripisyo ng maraming buhay. Hindi tulad ng organisasyon, ang Ecclesiastic Order ay nangangailangan pa rin ng mga Bone Master na tapusin ang trabaho. Kahit na ang taga-suporta ng Zarainian ay nangangailangan ng sariwang dugo sa loob ng mahabang panahon, nanatili sila sa kanilang kamay hanggang sa magsimula ang utos sa pang-anggaso ng mga espiritual na buto. Kaya naman, ang walang tigil na salungatan sa pagitan ng dalawang puwersa habang binabaligtad nila ang buong mundo, nang huhuli ng mahahalagang espiritual na buto. Bagaman makakahanap lang sila ng 2 o 3 karapat-dapat sa isang pagkakataon, tiyak na aagawin nila ang bawat isa sa mga espiritual na buto. Alam na alam ni Levi ang sitwasyon dahil naiulat na ito ni Blackhawk sa kanya. Maging ang Digital God, na kumokontrol sa Elterton Union, ay nakipag-ugnayan kay Levi tungkol sa parehong bagay. Gayunpaman, hindi man lang naabala si Levi sa balita, dahil ang tingin niya rito ay isang malaking biro lamang. Ang mahalaga lang sa kanya noon ay makuha ang lahat ng mga Bone Master para matanong niya sila. Siyempre, hindi niya hahayaang makatakas ang mga kumokontrol kay Chad, ngunit ang kanyang focus noon ay sa Ecclesiastic Order. Kapag natapos na ang lahat, sisiguraduhin kong mauunawaan ko ito. Kuwait. Samantala, isang krisis, sa anyo ng isa sa mga pangkat ng Ecclesiastic Order, ay tahimik na lumapit sa North Pavilion noong sila ay abala pa sa pagsisikap na malaman kung sino ang nakasugat sa 3 sage. Ano? Ang 3 sage ay malubhang nasugatan. Pansamantalang tanong ng isang tao. Oo, gumastos ako ng malaking halaga para makuha ang impormasyong ito mula kay Gerten, kaya sigurado akong totoo ito. May nakasaksi sa 3 sage na malubhang nasaktan, kaya kailangan nilang dinidilaan ang kanilang mga sugat ngayon, tama ba? Tumango ang ilan bilang pagsang-ayon.
Tama, iyon din ang narinig ko. Inihayag nila na sila ay nasa nag-iisa na pagsasanay ng walang katiyakan. Dapat totoo kung ganoon. Talagang may problema ang tatlong sage. Ngunit sino kaya ang naging sapat na malakas para saktan sila? Sa palagay ko ay hindi marami sa Ecclesiastic Order ang may kakayahang gumawa ng ganoong gawain. Hindi ngayon ang oras para malaman kung sino ang mga salarin, kailangan nating kumpirmahin kung talagang nasugatan ang tatlong sage sa lalong madaling panahon. Kung oo, pagkakataon na natin na lumunin ang North Pavilion.